tipon-tipon upang magsalo-salo po sa inyong banal na salita, Panginoon. Lord God, gabayan niyo po ang live na ito. Nawa po maging successful po ito hanggang matapos. Gabayan niyo po ang aming mga signals, ang aming connection, wifi connection, at ang kuryente, Panginoon. Lahat ng distractions ay harangin niyo po. Lahat ng mga nag-ooperate na evil spirit upang hadlangan ang paghahayag ng inyong kingdom gospel, ay harangin niyo po ang lahat ng ito sa inyong pangalan, Panginoong Hesukristo. At lahat-lahat po ng evil works, we rebuke Satan, we rebuke evil spirits, na humahadlang po sa aming mga pananampalataya, sa aming mga buhay, sa aming mga ginagawa sa pang-araw-araw, in the mighty name of Jesus. We plead your blood, Lord Jesus Christ, to be upon all the works, itong ginagawa po namin sa pang-araw-araw para sa inyo, Panginoon, at sa aming mga buhay, Panginoon, that we are covered in your blood, Lord Jesus Christ. Lord God, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, ang aking mga kapatid, kung ano man po ang kanilang mga unrepented and ang kanilang mga hidden sin, ay hinihingi na po namin ng tawad to sa inyo at pinapatawad na rin po namin ang mga nagkakasala sa amin tulad ng pagpapatawad niyo po sa amin, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso, isip, ang aming mga katawan, ang aming mga kaluluwa, nang maipresenta po kami sa inyong pagbabalik, Panginoon, as holy, blameless, and righteous. Lagi niyo po kami, Panginoon, disiplinahin at ituwid sa tuwing kami nadadapa, Panginoon. Kung kami nawawala sa inyong kalooban, Lord, hatakin niyo kami pabalik sa inyo, Panginoon. Huwag niyo kaming hayaang mawala sa inyong presensya, at kami din po, Panginoon, sa pang-araw-araw, sa pagtitipon namin ito ay kami naghahanda. Kami po ay nag-iipon ng oil upang mag-umapaw ito hanggang sa inyong pagbabalik, Panginoon. Yun na po ang aming hiling sa aming buhay, Panginoon, nang makasama na po namin kayo magpasawalang hanggan, Panginoon. Lord God, ako po maghahayag ng inyong kingdom gospel para sa araw na ito. Holy Spirit, gamitin mo po ang aking boses para siyang maghayag at magturo ngayon, at hindi na po ako, upang ang tanging mapapakinggan lamang nila ay katotohanan, may kabatasan. At ito'y nawa po ay maisa-isip, maisa-puso at maisa-buhay ng bawat isa ang kanilang ang inyong salita, ang kanilang maririnig, Panginoon. Hindi ko na po hahabaan ang panalangin ito, Panginoon. Nawa ipagkaloob niyo po ang kahilingan ng inyong mga elect, Panginoon, kaawaan ang mga nangangailangan ng inyong awa, bigyan ng karunungan ng bawat isa, at kung ano na po ang kalooban niyo po para sa amin ay yun ang masunod at hindi na po yung aming kagustuhan. Lahat ng panalangin ng bawat isa, kasama po ang pinakamataas na papurit, pagpupugay at pasasalamat, ay sa inyo lamang, aming Panginoong Hesukristo, ang aming Diyos na buhay, na banal, mapagmahal, mapagpatawad, at just God. Lord God, for yours is the kingdom, the power, and the glory, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God. Amen. Amen. Ayan, isang mapagpalang gabi po, mga kapatid. Start po tayo. Ang topic po natin para sa gabing ito ay Kawikaan chapter 23. Pero bago po tayo mag-start dyan, punta tayo dun sa yung, kasi para mabuo siya. Nandun kasi yung unahan niya. Putol kasi siya pag sa 23. So chapter 22 verse 17. Ayan po, ipa-flash ni Brother Charles sa screen. Verse 17 hanggang 29, and then proceed na tayo sa chapter 23 mamaya. Tapos kung may time pa, Psalms 28, isingit din natin. Ayan. Actually, ano po ito 30, nasa ba yung English nito? Wait lang. Buksan ko lang yung aking Bible, mga kapatid, ha. Sister, wait lang po. May kukunin lang po ako. Yes po, brother. Go po. Wait lang. Si ano pa rin to, si King Solomon pa rin, di ba, yung sa Proverbs. So, parang Ecclesiastes din to, no, mga kapatid, pagka kung ano nyo, nababasa nyo. So, dito, chapter 22, wait lang. Ayan. Words of the wise. Actually, 30 to. 30, yun nga lang, kasi parang hanggang 24 kasi siya. So, baka sa isang araw, ipagpatuloy natin yung 24, mga kapatid. Kasi 30 sayings siya Ang ibig sabihin kasi ng Proverbs, ito ay sayings, salita ng isang wise, di ba? So, si King Solomon. So, ginamit siya ng Panginoon upang ipabatid at ipaalam sa atin ito, yung karunungang ganito, di ba? Na makakatulong sa ating pang-araw-araw kung paano tayo mamuhay ng tama sa Diyos. So, simulan na po natin. Unang kawikaan, verse 17, chapter 22 ng Proverbs. Sabi po dito, pakinggan mo ang mga sinasabi ng marurunong.
Pakinggan mong mabuti habang itinuturo ko ito sa iyo. Dahil magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan kung malalaman mo ito at masasaulo. So, ito po'y talagang makakatulong po sa atin, no? Ito'y salita ng isang wise na tao, 'di ba? Katulad ni King Solomon. So, bilang siya, 'di ba, sa Ecclesiastes nga po, mababatid niyo doon, 'di ba? Siya'y parang mangangaral, pinag-aralan niya yung mga tao. So, sa mga experience niya sa kanyang buhay, talagang naibahagi niya sa atin sa ang lahat ng kanyang mga natutunan. So, ang sabi po dito, pwede yang, 'di ba, magbigay sa iyo ng kaligayahan, maitama ang pamumuhay mo, at pwede mo itong maisaulo at maipayo sa iba, 'di ba? Upang maitama rin ang kanilang pamumuhay. Itinuturo ko ito sa iyo ngayon upang magtiwala ka sa Panginoon. Amen. So ito po yung sabi ni Solomon dito. Para ikaw pa'y magtiwala, 'di ba, sa Panginoon at malaman mo na ang buhay sa mundo ay nakakapagod. Hindi nakakatuwa, hindi nakakagalak ang buhay dito. Sabi nga po niya yun sa Ecclesiastes na lahat ay walang kabuluhan kung wala ka sa Panginoon. Diba? Kung hindi ka gumagawa ng tama sa Panginoon, kung wala kang takot sa Panginoon, hindi mo siya sinusunod, walang kabuluhan ng buhay mo dito. Dahil ang buhay dito sa mundo ay vanity. Walang kabuluhan, kapahamakan lamang. Ang hatid kung hindi ka magbabago at mapupunta dito sa kaharian ng Panginoon. Diba? So sabi po dito, ang 30 kawikaang ito na isinulat ko ay magdudulot sa iyo ng mga karunungan at payo. Sa pamamagitan nito'y malalaman mo ang mga katotohanan at masasagot mo ang mga nagtatanong sa iyo. Praise God. So, ito po, no, na ngayon nababasa natin, na napupuspos din po tayo ng karunungan dahil sa ating mga nababasa sa gabay ng banal na espiritu po sa ating sa pang-araw-araw bilang espiritu ng katotohanan, mga kapatid. So, sabi po dito ni Solomon, na lahat ng ito, pwede mong ipayo. Yan, no? Pwede mong isagot sa mga nagtatanong sa iyo, di ba? Talagang galing sa isang marunong. At syempre po, sa tulong po talaga yan ng Diyos. Talagang breathed out by God. Talagang napuspos po siya, no? Ng karunungan para din po sa atin, dito sa ating generation ngayon, kailangan po natin ito. Kasi, ang karunungan, di ba, sabi nga po doon, the fear of the Lord, 'di ba? Dito sa unang kawikaan, verse 7, sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. But fools despise wisdom, yung mga mangmang po. Tayo yan dati, na ayaw nating natatama tayo. Gusto natin, sarili lang natin, yung ating sinusunod. 'Di ba? Parang ang tigas-tigas natin, ma-pride tayo. Ang pride pala, di ba, nakalagay sa salita ng Diyos, ang ibibigay niyan sa'yo, kapahamakan, distraction, kahihiyan. Pero pagkang pinairal mo, di ba, yan, fear. Di ba? Pagka may takot ka sa Diyos, di ba, magkakaroon ka, napupuspusin ka niya ng karunungan. Di ba, sa buhay mo. At para maitama yung buhay mo, at kung pagpapakumbaba, ang ipapakita mo, di ba, sa lalong-lalo na po sa Diyos, papakumbaba mo yung sarili mo, yan, wisdom po. Wisdom po ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Isik mo siya, isik mo ang kaharian niya, isik mo yung wisdom niya. Para malaman mo ang lahat ng tungkol sa kanyang salita. So sabi po dito, verse 21 at 22, ikalawang kawikaan, huwag mong abusuhin. So pangalawang kawikaan na po tayo, no? Huwag mong abusuhin ang mga mahihirap o apihin man sila sa mga hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ng Panginoon. Ano man ang gawin ninyong masama sa kanila, ay gagawin din niya sa inyo. Sabi nga po ng Panginoon, the vengeance is mine. Sa Diyos po. Ang Diyos ang bahala dyan mag-deal sa taong iyan na gumawa ng kasalanan sa iyo. Ikaw, ang sabi niya, diba? Ang gawin mo, pagmamahal. Pakita mo sa kanya, huwag kang magkasala sa kanya. Hatiran mo siya ng pagmamahal. 'Di ba, ng salita ng Diyos upang matama din ang kanyang pamumuhay. At ang sabi nga po, 'di ba, dito sa salita, ang sabi po doon, katulad sa Psalms, dito din po sa Psalms 12. Ang sabi doon, nakikita po ng Diyos yung kaapihan ng mga dukha. Naririnig niya po iyan. So, sabi niya po doon, ililigtas niya itong mga naaapi. 'Di ba? At sabi niya po doon, talagang yung mga masasama, yun, 'di ba sabi po dito, wait lang ha, naghahamak
Wait lang. I-ano ko nga. Hindi ko maintindihan yung sulat ko. Wait lang. Psalms 12:5. Pasahin ko na lang dito sa Bible. Psalms 12:5. Ang sabi po dito. Ayan. Sabi po dito, no? Because the poor are plundered, because the needy groan. I will now arise, says the Lord. I will place him in the safety for which he longs. So, ibig sabihin po, no, kung sino kasi talaga po yung ano, no, yung nang-aapi. Ang Diyos ang bahala dyan. Ang Diyos ang bahalang mag-deal dyan. Ang Diyos ang bahalang magbigay ng consequence sa taong yan. 'Di ba? Para malaman niya yung ginagawa niya. Yan o, sabi po nga dito, sapagkat ipagtatanggol sila ng Panginoon, anuman ang gawin ninyong masama sa kanila ay gagawin din niya sa inyo. 'Di ba? Sa kanya po ang vengeance, sa kanyang paghihiganti sa Panginoon at hindi po sa atin mga kapatid. So, naririnig po ng Diyos yan, yung mga iyak ng dukha. Kahit nga po si kahit nga po si Abel, di po ba? Si Abel, nung siya'y pinatay ni Cain, sabi ng Diyos, di ba yung dugo niya, nagsusumigaw dun sa lupa for justice. At yun ay ibibigay ng Panginoon. Kasi siya ay righteous. Di ba? Siya ay may faith sa Panginoon, siya ay righteous, siya ay matuwid sa Panginoon. At yung puso niya malinis, hindi katulad ng kay Cain, katulad nitong masama na nang-aapi, gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, ba hindi kinalugdan ng Diyos. So sabi po dito, 3 Kawikaan, huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit. Baka mahawa ka sa kanyang pag-uugali at para ka na ring naglagay ng bitag para sa iyong sarili. So, nandito rin po yan sa Ecclesiastes, mga kapatid, di ba? Nung sabi doon, pagka naghukay ka, baka ikaw din yung matapon doon sa hukay na yun. Katulad nga po, di ba, yung halimbawa natin doon, yung sa Book of Esther, si Haman, na siya yung nag-prepare, di ba, may plano siyang masama kay Mordecai, yung uncle ni Esther, ni Queen Esther, na may plano siyang masama doon, pero sa hulit-huli, dahil sa plano niyang masamang yun, doon pa siya mismo, doon sa hinanda niyang pagbibitayan kay Mordecai, dun siya mismo binitay. So, mag-iingat po ang mga may planong masama sa kanilang mga puso, sa kanilang kapwa. Kasi po, pwedeng sa inyo mangyari yan. Pag hindi po kayo magbago, hindi kayo magsisi sa mga ginagawa nyo iyan sa inyong kapwa. So, ang sabi po, no, so sabi nga po dito, huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit kasi nga po alam naman po natin, bad company ruins good moral or corrupts good character. Yung masamang pag-ugali, maruruwin niya yung mabuting pag-uugali. Kaya nga po tayo na tinanggal na or linlihis na ng Panginoon dito sa mundo, sa mga makamundong pag-uugali ng mga tao, hindi para tayo'y mahawa nila. Tayo po dapat yun nang hahawa ng kingdom mentality ng mga, 'di ba, ng mga katangian ng Panginoon dito sa kanyang kingdom. Tayo yung nanghahawa. Tayo yung dapat nag-i-invade. Hindi dapat sila yung mang-invade sa atin o manghawa. Dapat tayo po sa pagbabahagi po natin ng kingdom gospel para sila din po ay matransform sa wangis ng Panginoong Hesus. 'Di ba? So sabi po dito, 4 Kawikaan, verse 26. Huwag kang mangangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakapagbayad, pati ang higaan mo ay kanilang agawin. So, eto po dito pumapasok yung huwag kang mangako. Huwag kang magpi-pledge. Kung hindi mo kayang tuparin. Huwag kang mangako na magbabayad ka na kahit sa iba, yung utang sa iba. Hindi po. Diba sabi ng Panginoon, gawin mo na lang, let your yes be yes and your no be no. Huwag kang mangako kasi lahat ng more than that, pagka nag-oath ka pa, is from the devil, hindi galing sa Diyos. Kasi tayo po, tao, hindi natin alam ang bukas, hindi mo alam, may mangyayaring something, hindi ka makapagbayad, di ba? So, dahil nangako ka at hindi mo tinupad yun, kasinungalingan ng tawag dun, kaya nagsinungaling sa kapwa mo. Di ba? Kasalanan po iyon. So, sabi po dito, huwag kang mangangako. Bagkus gawin mo na lang, kapatid. So sabi po dito, or kaya kung meron ka talagang alam mo ngayon, na magagawa mo ngayon, gagawin mo. Hindi po pwede mong sabihin ipag-boast mo yung tomorrow kasi tomorrow is not guaranteed. Hindi po yan sa atin. Hindi mo pwedeng ipagbayabang ang bukas. So sabi po dito, kasi kapag yan, yung pinagkautangan mo, di ba, sa pangako mong, kunwari, time, pwede nilang, di ba, pwedeng kuhanin yung pagmamay-ari mo dahil hindi ka makabayad.
So, iwasan po natin yung mga ako, no? At saka, syempre po, kayo naman po ay bilang kayo'y nanghihiram, kayo po ay dapat meron po kayong accountability, mga kapatid. Kasi hindi po yan tinotolerate ng Panginoon. Ang sabi niya po sa kanyang salita, kapag ikaw ay may utang sa iyong kapwa, 'di ba? Utang 'yun, hindi bigay. Kung bigay, okay lang, pero kung utang, kailangan po nating magbayad. Kasi yan po ay responsibilidad po natin. Kasi yun yung pera na pinahiram sa atin ng ating kapwa ay hindi naman po niya, 'di ba, pinulot lang kung saan, 'di ba? Yun ay inano din niya, 'di ba? Pinaghirapan niya din at kakailanganin niya din po sa pang-araw-araw niya. Kaya po tayo, 'di ba, irespeto po natin yung pangangailangan ng tao. So, kailangan din po, di ba, tayo'y alam natin sa ating mga sarili na tayo ay may responsibilidad at accountability na bayaran yung ating utang sa ating kapwa. Di ba? Yan din po ay pagmamahal. Huwag kang magkasala sa kanya. Huwag mo siyang itisod. Kasi baka matisod mo siya, mag-hate sa'yo dahil nangako ka tas hindi mo binayaran. Matitisod mo ngayon siya. Mag-hate ngayon siya sa'yo. Di ba? So, huwag kang maging katitisuran sa iyong kapwa. Gawin mo ang responsibilidad na iyong ginawa, 'di ba? Yung ikaw naman ang nanghiram, ikaw din ang magbayad, 'di ba? Ikaw na ang magkusa na magbayad sa iyong sa magtupad sa iyong pinangako. So sabi po dito, no, ikalimang kawikaan. Huwag mong gagalawin ang mga batong hangganan na inilagay ng mga ninuno mo noon. So, dito po mga kapatid, no, alam mo, dito po talaga yan nag-i-start yung mga away-away, 'di ba, sa mga lupain. Alam naman po natin, no, sa mga pamilya, yan po ang mga nagiging awayan, yung mga sa mga lupa-lupa, yung mga harang dito, kunwari yung sumobra lang ng konti, ay yung naano mo na, nadamay mo na, yung hindi mo parte, 'di ba? Diyan nagkakaaway-away. Pero sabi, wag, 'di ba, wag mong galawin ang batong hangganan na inilagay ng mga ninuno mo noon. So kung hanggang saan lamang, doon ka lamang, 'di ba? Kailangan mong irespeto, kailangan pagmamahal sa kapwa. Wag mo silang tisurin, wag kang magkasala sa kanila. 'Di ba? Irespeto po sa ating kapwa. Pagdating po diyan sa mga ganyan, 'di ba? Lalo na sa mga ari-arian. Wag po tayong, alam niyo 'yun, dapat meron na po tayong contentment sa buhay. Hindi po yung palagi na lang tayong naghahanap ng away sa ating, lalo na sa mga mga kamag-anak, 'di ba, mga kapatid. Dahil sa kasakaman, greed sa sa kayamanan dito sa lupa. Yan ang umiiral sa mga tao, lalo sa mga pamilya. Kaya sila nag-aaway-away, nakakagawa na ng masasama. Nagkakaroon ng doorway si Satan sa kanila kasi nga sa greed nila sa pera, 'di ba? Pero kung dahil tayo may contentment na po tayo sa buhay at may self-control tayo, hindi po tayo para maging 'di ba? Maging greed pa sa pera. 'Di ba? Hindi na po diyan ang kayamanan natin. Kayamanan na po sa langit ang ating pinupundar at hindi na po dito sa lupa. So sabi po dito, ika-6 na kawikaan, ang taong mahusay magtrabaho ay maglilingkod sa mga hari at hindi sa mga pangkaraniwang tao. Dito nga po pala, bago natin ipaliwanag tong last verse dito sa chapter 22, ma-share ko lang dito sa sa 28. Yung niyo po yun, yung kay Nabot sa vineyard. Naalala niyo po yun? Natapik po natin yan at natapik din yan ni Sis Nika, yung kay Nabot sa vineyard. Na itong sino nga yun? Si King Ahab, gusto niyang angkinin yun. Gusto niyang angkinin yung lupain ni Nabot, hindi naman sa kanya yun. Hindi yan sakop ng lupa niya kasi katabi yun ng kaharian di ba? So sabi niya, since katabi, bibilhin na lang sana niya, gusto niyang mapasa kamay yung vineyard na yun. Hindi sa kanya. In short, ayaw pumayag ni Nabot kasi namanan niya yun Namanan niya yun sa kanyang mga ninuno. Kasi sa Old Testament, mahalaga po talaga ang lupa. Pag pinamana yan sa ninuno, talagang yan hanggang sa descendants niya, yun pa rin. Di ba? Like si Abraham, yung pangako sa kanyang promised land, 'di ba? Sa mga descendants. So, ganun po kahalaga. Pero dahil sa pag-aasam ni King Ahab, 'di ba, nalungkot pa nga siya doon nung ayaw pumayag. Tapos itong si Jezebel, yung asawa niya, 'di ba? Itong si Jezebel may kasamaan sa puso. So siya yung gumawa, siya yung trumabaho para makuha yung vineyard ni Nabot. So, gumawa siya, 'di ba? Kinuha niya yung parang siya yung gumawa ng sulat na hindi naman si King Ahab yung gumawa noon para, 'di ba, tawag dito, para mag-utos, parang umano siya, parang nag-conspire siya or parang kumuha siya ng mga false witness para tawag dito, magbigay ng mga maling mga akusasyon kay Nabot para siya ay maparusahan, yung stone to death. Parang yung ginawa kay Esteban, 'di ba? Pinalim nila sa pagbabat, pinato nila.
Yes. Yes. So tapos doon, 'di ba, namatay si Nabot ng inosente. 'Di ba? Wala siyang kasalanan pero dahil sa greediness ng mga taong ito, siya ay namatay. Pagkatapos po noon, etong si King Ahab nung binalita ni Jezebel sa kanya na heto, nakuha ko na. Wala na si Nabot, patay na. Nakuha ko na yung vineyard. Tumayo ka dyan, ano ka na. Di ba kasi nalulungkot nga siya nung nade-depress nga siya, ayaw niya kumain, di ba? Kaya sabi ni Jezebel, tumayo ka na dyan. Tapos dali-dali siyang pumunta. So ibig sabihin, tuwang-tuwa pa siya. Na di ba, nakagawa silang ng masamang ganun para lang dun sa ari-arian. Di ba? Imagine that. Sa kasakiman ng mga tao, aabot na sa ganun, napapatay ka ng kapwa. Ganyan ang nangyayari ngayon sa ating henerasyon, na nangyayari sa mga pamilya. Dahil sa lupa, dahil sa greed. Kaya the moment na yan, pag wala na yan sa sistema ng buhay mo, nandito ka na sa Panginoon, contentment talaga magkakaroon ka. Diba? So pagpatuloy po natin, no? Ika-6 na kawikaan, ang taong mahusay magtrabaho ay maglilingkod sa mga hari at hindi sa mga pangkaraniwang tao. So tayo po, no, kung i-relate sa atin dito sa kanyang sa kaharian ng Panginoon, siya po yung ating hari. Diba? Tayo yung naglilingkod sa kanya. Sa Diyos po tayo naglilingkod. Siya po yung pinipis natin, hindi po tayo nagpipis sa tao. Kasi kung pinagpipis tayo sa tao, hindi po tayo tagapaglingkod ng Panginoon. Hindi tayo karapat dapat na maglingkod sa Kanya. Kaya nga po sa pang-araw-araw nating ginagawa, di ba, nagsuserve, naglilingkod tayo ng tapat sa Panginoon. At yung ating mga kapatid, di ba, pinaglilingkuran din po natin sa pang-araw-araw. Hinahatiran natin ng banal na salita upang magpalakas po sa kanila sa pang-araw-araw, sa kanilang pananampalataya. Di po ba? So, kapag 'di ba, may tao mahusay, yung ating, alam mo, wala sa atin yung kahusayan, wala tayong karunungan, wala tayong kakayahan, lahat yan pinuspo sa atin, kaloob yan ng Panginoong Hesukristo sa atin, na pinapagamit po natin sa paglilingkod sa hari, sa ating nag-iisang hari ng mga hari. Diba? Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo. So, ayan po, no? At saka po, no, mga kapatid, talagang karunungan po, no? Sabi nga po sa Ecclesiastes, mas mabuting pamana ang karunungan kaysa sa pera. Kasi kung pera po, 'di ba, diyan sa mga makamundo, yan ang gusto nilang pamana. Yan ang akala nila, protection nila sa buhay, na pag may pera sila, akala nila protected na sila. Pero tayo hindi, karunungan na galing sa Diyos. Yan yung tinetreasure po natin ngayon. So, yan din po ang makapagliligtas sa atin. Unlike yung sa kanila, 'di ba, na pera makapagpapahamak pa sa kanila. So, i-proceed po tayo, mga kapatid. Dito po tayo sa chapter 23, Kawikaan. Ikapitong kawikaan na po tayo, ha. Ayan. Kapag kumakain ka, so ito po yung tinutukoy ni Brother Daniel po, no? Nung sa, yung you are sit with, the rulers. Ano nga ba yun? When you sit down to eat with a ruler. Kapag kumakain ka, kasalo ng taong may mataas na katungkulan, mag-ingat ka sa ikikilos mo. Kung palakain ka, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag mong pagnasaan ang mga pagkain kanyang inihanda dahil inihain iyon upang linlangin ka. Yes, Sister Rian, hilig ko magdebate dati. O ganyan tayo eh. Kasi nga, akala natin yung meron tayong kakarampot na karunong, akala natin yun yung katotohanan. Akala natin yun yung karapat dapat. 'Di ba? Akala natin yun yung makakaligtas. 'Di ba ang sabi nga sa salita, yung kakaunting karunungan ng akala mong meron ka, makukuha pa ngayon sa'yo dahil tinaniman ka na ng kasinungalingan ni Satan. Yun, kaya ka ganyan, 'di ba? Debate, argumento, pumapatol, walang self-control. Hindi ka na bago. Hindi ka na bago nung karunungang meron. Hindi tayo na bago nung karunungang meron tayo dati kasi karunungan lang yun ng mundo. Walang kabuluhan, kamangmangan lamang sa Diyos. So, dito nga po ng mga kapatid, ang sabi dito, kapag kumakain ka, kasalo ang isang mataas na katungkulan, mag-ingat ka. So, dito po ha, mga kapatid, pwede nating ipasok dito na kung ikay nakikipagsalo-salo, kung i-relate natin yan sa generation natin, kung ikay nakikipagsalo-salo sa hapagkainan ni Satan, sa mga makamundong tao, mag-iingat ka. Mag-iingat ka po kasi yung inihahain sa'yo, yung akala mo, yung pagkain dito, wag na, tawag dito, bukod sa physical, word. Diba? Yung hinahain sa'yo, yung napapakinggan mo, kapatid, ay lilinlangin ka ng mga makamundong nagtuturo, kaya mag-iingat ka dyan sa hinahain sa'yo.
Discern every spirit. Discern. Tingnan mo yung fruit niyan kung galing yan sa Diyos. Kasi kung hindi same spirit na natanggap mo, kung hindi same gospel na pinangaral sa iyo, kung hindi same Jesus na preach sa'yo, na natanggap mo, yung pinapangaral nila, mag-ingat ka na. Run for your life. Kasi lilinlangin ka lang yan. Kaya po tayo, alam mo, mas mabuti na lang po no kung dito nyo na po natagpuan ang pakikipagsalo sa 'di ba sa salita ng Diyos, dito nyo nahanap ang katotohanan, 'di ba? Hindi sa amin hindi sa nangangaral, sa Panginoong Hesukristo pa rin. Dito na po kayo makipagsalo-salo para hindi na po kayo malinlang. Kami po ayan, sila Brother Joe, ang ating mga kapatid, dito na po kami palagi. Hindi na po kami nakikipagsalo-salo dun sa iba kasi hindi po natin alam, baka mamaya yung hinahain nila ay makapanglidin lang, makakapang-deceive lang. Di nagulo pa tuloy yung peace mo. Nagulo pa tuloy yung katotohanan sa utak mo. Diba? Alam mo naman nandyan lang si Satan sa paligid. Diba? So sabi po dito, 8 kawikaan. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Maging matalino ka at ang sarili ay pigilan. Dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. So talagang katulad nga daw po itong kayamanan sa mundo mawawala para daw pong agila, 'di ba? May pakpak na mapupunta lang sa kalawakan, mawawala. So ibig sabihin lamang po temporary. Temporary lamang po yung mga material things na iyan na pinagpo-focusan mo, na pinupundar mo ngayon. Pwede yung kunin sa'yo ng Diyos kung dyan nakatuon yung puso, yung pamumuhay mo eh. Pwede. Kasi ganyan po ang nangyari sa atin, no? Nung tayo'y talagang nagmamarunong sa buhay natin, yung meron tayo na nagpapayaman, kinuha ng Diyos. Ganyan po yung nangyari sa akin eh. Sa sobra kong katigasan, sobrang greedy kong tao, sobra. Halos lahat po talaga ng pwedeng easy money, talagang iniinvesan ko. Iiyak ka na lang talaga sa huli. Talagang lahat, alam mo ba, yung meron ako, yung mga tawag dito, mga material, mga pundar, lahat wipe out dahil dun sa kagridihan ko. Dahil sa pagiging greedy ko. So, talagang mawawala. So, sabi ko, napagod na ako dun. Sabi ko, ayoko na, Lord. Ayoko na kasi yung lahat ng mga decision ko sa buhay, failure lang yung binibigay sa akin. So, surrender na ako sa iyo, Lord. Talagang hands up na ako sa iyo. Ikaw na bahala, Lord, sa buhay ko. Hindi na ako magmamatigas. Kung ano yung gusto mo, kung anong will mo, ikaw na bahala. Ikaw na yung masunod sa aking buhay at hindi na ako. Kasi kung ako lang, talagang 100% failure talaga. Problema lang yung abot. So, kung dito po ang kayamanan mo, nandyan ang puso mo, di ba? Nandito lamang sa lupa, kasama kang mawawala nito. Kasama kang matutupok nito. Pero kung ang kayamanan na pinupundar mo ngayon, tinatanim mo, ay panglangit na, kasama mo ang Panginoong Hesukristo. Magpasawalang hanggan. So, yun lamang po, no? 9 na kawikaan. Huwag kang kumain o matakam sa pagkain na inihanda ng taong kuripot. Kahit ito ay masarap, sapagkat ang taong ganyan, bawat subo mo'y binabantayan. Pero bago po ako ulit, sorry, may dadagdag lang po ako doon na tama rin po kasi yung na-share sa atin ni Brother Ren na yung about sa easy money. Wala po talagang madali. Kasi alam niyo po, kung nasan yung ganyan, yung madalian, nandyan si Satan eh. Kasi dahil sa greed ng tao sa pera, gusto nila madalian. Kahit nga po sa karunungan, pag ikay nagmamadali, yan din nangyari sa atin dati, nagmamadali tayong makakuha ng karunungan galing sa Diyos, tingnan mo, na-deceive pa tayo. Huwag po kayong magmamadali. Kasi ang Diyos ang nakakaalam ng perfect timing. Para ipagkaloob yan sa inyo, unahin nyong isik yung kaharian niya, yun yung una nyong gagawin. Kaysa yung kayo yung magmarunong maghanap kayo ng mga sa sarili nyong pamamaraan. Di mapapahamak pa kayo. Yes, sugal, risk. Wag po iyan mga kapatid. Wala pong madalian mga kapatid. Talagang yan po ay ipagkakalob sa inyo ng Panginoon sa kanyang perfect timing, sa kanyang will, sa kanyang kalooban. Kung kailan na niya yan, kung kailan na niya alam na handa ka na dyan. At saka, yun po no, ang i-pray nyo kay Lord ay instead of blessing, pray for management. Kung paano nyo po mamamanage yung kaloob ng Diyos. Kasi mamaya,
Pray kayo ng pray ng mga ganyan. Hindi na nga po tayo nagpipray sa ganyan eh. Kahit nga hindi nyo i-pray, pinagkakalob na ng Panginoon. Ang i-pray nyo kung paano nyo, Lord. Lord, nawa po, bigyan nyo po ako ng kung paano ko manage yung pinagkaloob nyo, kung paano ko po mapapalago itong karunungan na binigay nyo po. 'Di ba? Pray for management instead of blessings. Ganyan sa kanyang kaharian, mga kapatid. Talagang pagkakalooban ka ng Panginoon, ng pagkakalooban, pinagkakatiwala niya sa'yo bilang ikay manager, di ba? Natapik nga po natin yan. Yung bilang stewards, katiwala, manager ng grace or ng kaloob ng Panginoon, biyaya niya para sa kanyang kaharian. Para hindi mo yun para abusuhin katulad ng dishonest manager, di ba? Yun ay hindi po sa atin. Pahiram lang po sa atin upang ating palaguin, ating pamahalaan, di ba? Para ating palaguin. Lahat po yan, lahat po. Gifts, yung karunungan, lahat blessings, lahat po mga kapatid. So, yun lamang po, no? Balik po tayo dito sa sa verse 6. Ikasyam na kawikaan. Balik lang ako sa 6, Brother Charles, ha? Ayan, huwag kang kumain o matakam sa pagkain na inihanda ng taong kuripot, kahit ito ay masarap. Sapagkat ang taong ganyan, bawat subo mo'y binabantayan, sasabihin niya, sige kumain ka pa. Ngunit hindi pala ganoon ang nasa isip niya. Kaya lahat ng kinain mo'y isusuka mo at ang mga papuri mo sa kanya ay mababaliwala. Meron pong mga ganito, no? Yung taong kuripot or maramot na yung pag magbibigay, parang labag pa talaga sa loob niya. Ganun yung ibang tao eh. Yung Brother Daniel, idadagdag Ano ko. yan, Ate Clean? May share ako dyan about that. Ano ako dati, parang example ko dito, parang ako, kunyari, bumili ako ng chichirya. Malaking chichirya to. And then, gawin ko na ng example dito, parang, syempre, nandiyan yung mga kapatid ko, nakikita ko kumakain, then manghihingi sila. Parang labag sa loob mo, kahit gusto mo magbigay, pero labag sa loob mo, ganun. Parang galit ka sa loob mo, pero sa labas mo, parang okay lang. Ganon siya. Ayun po yung, magbibigay ko ng example. Yes, amen. Tama yan, Brother Daniel. Ganyan nga po yun, no? Dahil sa kasakiman mo, di ba? Ang kasakiman po hindi lang to sa pera, ha? Pagdating din po dyan, katulad kay Brother Daniel, pagkain. Sakin ka sa pagkain, hindi mo naman lahat yan mauubos, di ba? Talagang, ang gusto ng Panginoon, pagka nandito ka na sa kanyang presensya, nandito na kanya sa kakaharian mo, magiging mapagbigay ka eh. Wala ka nang, hindi, yung ano mo, hindi na para sa iyo. Para na sa lahat. Talagang, Ate Lynn, ano siya? yes po, brother. Parang, mauubos mo yung pagkain, pero alam mo may guilt. Yes. Mauubos mo siya, pero may guilt na parang umay ka na, ganon. Oo. Syempre, alam naman, may ano dyan, may consequence sa pagiging ganyan. Malay mo, sumakit pa yun dyan mo. Sumakit Ayun pa nga, yun ayun, dyan mo. Ate Lynn, Diba? naranasan ko yan. Pero Praise yun God. nga, no, tawag dito. Pero ano no, mga kapatid, yun nga po, dahil sa kasakiman mo, dahil sa karamutan mo, dahil sa kakuriputan mo, diba, nahihinder tuloy na, kunwari, pinagkaloob yun sa'yo ng Diyos para ipagkaloob mo din sa iba. Kumbaga, ikay taga-abot lang, extending, i-share mo sa iba. Kasi nga, kaya tayo pinupuspos ng Panginoon ng blessing para maging blessing din tayo sa iba, hindi para ipagramot o i-ano lang natin sa ating sarili. Kasi hindi lang tayo ang anak ng Diyos. Marami tayo. So, i-share nyo po yan. Kaya po tayo talagang merong inadya ng Panginoon or kinaloob ng Panginoon na magsobra sa buhay para siya ay mag-share dun sa mga nagkukulang. At yung mga nagkukulang naman, pagka meron naman siya, di ba, siya naman yung mag-share sa iba. So, sharing lang talaga. Love. That is love. Di ba? Yung kabutihan ng ipapakita mo sa kapwa mo, mag-share ka ng kung anong meron ka. Di ba? So, sabi po dito, ikasampung kawikaan. Dito na po tayo sa verse 9, mga kapatid. Huwag kang magsasalita sa hangal, sapagkat ang sasabihan mong karunungan sa kanya ay wala ring kabuluhan. Ito na nga po yun, mga kapatid. Etong karunungan na galing sa Diyos, etong kingdom gospel na ating hinahayag sa pang-araw-araw. Ano yan eh, kamangmangan sa kanila. Hindi nga po nila matanggap kasi iba pong spirit yung meron sila. Opposing dun sa spirit na meron, banal na espiritu na meron tayo. Magkaiba po. Kaya talagang never nilang matatanggap yan. Kaya yung nag-ooperate sa kanilang spirito ng mundo, yun yung nag-o-oppose. Kaya sila'y nagagalit, nagsasalita ng masama, nag-hate sa atin. Pero alam naman po natin, lagi nating pinapaalala, hating your brothers and sisters is murder.
No murderer can inherit eternal life. First John chapter 3 verse 15. Hindi po kasi yan alam ng iba. Akala nila ang murder, physical lamang na pagkitil. Yes, pero hindi lamang po yun. Pagka hinate mo pa lang, 'di ba? Sa magmula dito sa puso mo meron kang hate dyan, 'di ba? May naisip ka na ng mga masasamang gagawin. So masamang sasabihin. So lalabas na ngayon sa bibig mo o kaya ita-type mo, 'di ba? So, yun po mga kapatid, talagang foolishness to sa kanila. At saka nga po, 'di ba? Sabi nga po yun yung sa nabanggit natin, Proverbs chapter 1 verse 7, fools despise wisdom. Ayaw po nila nang natatama sila. They hate instruction. Ayaw nila na sila'y pinupuna sa kanilang mga ginagawa na pagnanasa sa laman. Gusto nila kasi, 'di ba, with their pride and ego. Nasa pride pa sila eh. Hindi po talaga nila yung matanggap. Kaya pag madali silang ma-offend. Yeah, madali po silang ma-offend. Pagka sinabihan mo magbago, may boldness tayo eh. Sir, Akala nila galit tayo. Kasi yung spirit natin, tatanggapin nila yan. Pero pagka hindi parehas yung spirit na natanggap natin, talagang hindi nila tatanggapin. Amen. Dahil nga po, iba. Diba? Kung meron yang katulad ng Holy Spirit, diba? Holy Spirit, kung meron din siya, tatapin niya to eh. Kasi buong kalooban ng salita ang ating pinapahayag, hindi po verse. Diba? Paano magiging masama iyon? Or paano magiging negatibo iyon kung buo na salita ng Diyos ang ating hinahatid? At hindi bahagi lamang. Para buo nyo pong matanggap at buo nyong masunod. Para matama yung buhay nyo. Pero nga dahil ibang spirit, di ba? Ang meron sila, spirito ng mundo, na yung spirit na ngayon nag-ooperate dyan sa isip at puso nila, kaya nagagawa nilang yun. Kaya nga po, di ba, ang battle ay wala sa flesh and blood. Nasa spiritual darkness na nangyari sa spiritual realm. So, yun po yun mga kapatid. So, yung balik tayo sa nababanggit ko kanina na yung sa... Na hindi mabigat daw yung turo. Kaya Ayun yung balik tayo sa nababanggit kanina na akala nga nila tayo yung sinasabi nga nila ang bigat daw ng aura ba yun ang bigat ng ganyan, 'di ba? Parang ang daw magsalita, parang galit daw. Actually sa akin sa dati wala pa ako dito sa fellowship. Lagi nila ako sinasabihan ng ganun. Para daw akong galit, hindi daw yung fruit ng Holy Spirit, daw gentle lang. So sabi ko, naisip ko, alam mo, iba kasi yung boldness sa galit. Ika'y boldness, may kabatasan ka sa paghahayag ng salita. Sa salita lamang, at hindi sa yung sarili. Diba? Hindi ko tinataas ang sarili ko, hindi tinataas si Sistina yung kanyang sarili, hindi tinataas ng mga ngaral ang kanilang mga sarili dito. Kasi wala kaming ambag dito. Galing to sa Panginoong Hesukristo. Siya po ito at hindi tayo. Salita niya po ito. Itong hinahayag natin. Kaya po sila na-offend kasi nga po, nandyan pa po sila sa laman. Diba? Iba yung spirit na meron sa kanila. Kaya nga po sila, hindi po tinatanggap. Diba? So sabi po dito, ikalabing isang kawikaan. Verse 10 na po tayo. So sabi po dito, huwag mong agawin o sakupin ang lupa ng mga ulila sa pamamagitan ng paglilipat ng mga muhon na matagal nang nakalagay. Sapagkat ang kanilang makapangyarihang tagapagtanggol ay ang Panginoon, siya ang magtatanggol sa kanila laban sa iyo. So katulad din po ito nung dun sa chapter 22 kanina, wag kang maging sakim nga. Wag mong sakupin yung hindi iyo. Wag mong asamin yung hindi iyo. 'Di ba? Greed, covetousness. Hindi yan iyo para asamin mo. Kasi yan po yung nagiging flesh idolatry po. So sabi po dito, 'di ba? Nandyan ang tagapagtanggol niyan na mga inaapi mo, yung gusto mong sakupin. At yan ang Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng nararapat na consequence para diyan sa kasakiman mo, 'di ba? Siya ang magtatanggol po sa atin kung tayo man po 'yon, 'di ba? Kung tayo yung inaapi, kung tayo yung balak sakupin yung ating mga ari-arian or kunin, 'di ba? Ang Panginoong Hesukristo po ang magtatanggol po sa atin. Wala po ang vengeance sa atin na hindi po tayo para gumanti sa ating kapwa. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, pagmamahal, love your enemies mga kapatid. Wag niyong i-repay yung evil, yung kanilang pinapakita sa iyo na masama, wag mong hatiran din ng masama, hindi kabutihan.
Bahala na ang Panginoon sa kanila, 'di ba? Na mag-deal dun sa mga nagawa nila na masama, mga kapatid. So sabi po dito, mas naghahanap po ako talaga ng turo na mas matapang ang turo, yung susugat sa puso, pero matutuwid ka. Amen! Di ba? Yan po. Katulad nga po na nabanggit ni Sister Nix, talagang tayo we love to be rebuked. Gustong-gusto natin yan. Kesa naman yung piniplis tayo, tapos heto tayo, hindi tayo nagbabago. Heto tayo mapapahamak na hindi pa rin nila sinasabi sa atin. Diba? Ganun po yung mga kapatid. So, mahal ka niyang nagtuturong yan kung nire-review ka niyan sa kasalanan mo, sa mga ginagawa mo, na yung pamumuhay mo ay hindi naaayon. Sinasabihan ka na hindi yan naaayon sa kalooban ng Panginoon. Magbago po tayo. Repent and give. Ibigay mo yung buong buhay mo. Tanggihan mo yung laman mo. Lumihis ka sa kasamaan ng mundo at dito ka mapabanal ng Panginoon. Diba? So sabi po dito, verse 12, makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. Amen. So ito nga po yun, no? Ito na po yung explanation. Ito na nga po yun, no? Yung connected dito na sa binabanggit po natin na tayo po, sabi nga po sa James, diba? Let you be quick to hear. Mabilis makarinig and slow to speak and slow to anger. So, ibig sabihin po, tayo, di ba, yung pinapakinggan nyo ng buo. Hindi yung buga agad ng bibig. Pakinggan nyo ng buo, di ba? Pagkapakinggan nyo, mag-pray kayo. Lord, ito po bang napapakinggan ko ay tama? Galing po ba to sa inyo? Hindi yung agad talagang magta-type na kung ano-ano. Di nagkasala ka pa. Mga keyboard warrior, di ba? Yun yung mga tao wala nga pong pagpipigil. Wala pa po kasi sila. Wala pa. Yes po, Brother Daniel. Naalala ko na naman yung first kong encounter kala Ate Tin. Kasi nung una ko rin siya napanood before, parang may something. Tapos hanggang sa pinakinggan ko na ng pinakinggan, yun nga, talagang pumukaw talaga sa akin. Kasi na-review ko Alam mo, parang Amen. parang sinampal ng hangin na, oy, Yes. magbago ka, ano ka dyan? Gusto mo ganyan ka na lang? Ganon. Amen. Talagang double-edged. Ito mga kapatid, talagang double-edged sword, alive and active po ang Word of God. Talagang i-reveal yung natatagong nilalaman ng puso mo. Kung ikay wala sa kalooban ng Panginoon, i-reveal niyan para matama ka talaga. At saka, ito nga po, yung mga, ito po yung nangyayari kasi sa mga makamundong tao. Isa, dalawang video or live yung napakinggan nila, magja-judge na agad sila Magaganyan na agad sila. Pero, 'di ba, kung tayo pinapanood natin ng buo at talagang naghahanap, 'di ba? Talagang siguro mga buwan. 'Di ba? Saka ka kung mali ba 'yan o hindi. Kung galing ba 'yan sa Panginoon hindi, pwede mo naman kausapin ng Panginoon Siya mag-i-reveal sa iyo. Na 'yun ang nangyari sa atin, ni-reveal mismo sa atin ng Panginoong Jesucristo. Nasa katotohanan tayo. Na hindi na tayo nangapapahamak ngayon. Di tulad kung nasan tayo dati. Kasi nga po, hindi tayo nagtitiwala sa mga nangangaral, 'di ba? Yung mga napapakinggan natin, kung di mismo tayo mismo yung umaalam, tayo mismo yung nagbabasa para hindi na po tayo nadideceive. 'Di ba? So sabi po dito, verse 12. Proverbs chapter 23 verse 12. Verse 13 na pala tayo, Brother Charles. 13 kawikaan. Huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Amen. Alam mo, kung ikay isang magulang, tapos nagdidisiplina ka sa iyong anak, nang naaayon sa kalooban ng Panginoon, naaayon sa kanyang salita, talagang nalilid mo ang iyong anak sa, di ba, sa righteousness ng Panginoon. Ikaw mismo yung magpakilala, bata pa lang, pakilala mo ng Panginoong Hesus sa kanya. Ilayo mo siya sa kasamaan ng mundo, ilihis mo siya. Kasi kawawa mga kapatid ang mga bata na nakakapanood na ngayon, na nakakaalam na ngayon ng kasamaan. Di ba? Alam na ngayon ng mali sa tama. So, talagang madjudge na sila. Pero kung maliit pa lang, tinuruan mo na, dinisiplina mo na, ng tama Hindi yung katulad nga nung sabi 'di ba saan nga ba 'yun, na disiplinahin mo sila, wag kang gumawa ng way para sila'y mag-hate sa iyo. O yung parang tawag doon? Anong tawag doon? Nandito 'yun
pagka nagdidisiplina ka, ayon lamang sa tama, ayon lamang sa kalooban ng Panginoon. Wag mong magbigay ng ano sa kanila, ng way para i-hate kanila. 'Di ba? Sa pagdidisiplina mo sa kanila kung iyon ay sobra-sobra. How about, sister, ayaw nilang makinig sa akin, mga kapatid ko, pray ko na lang po ba? Yes, kasi hindi nga po tayo nagkukontrol dito eh. Hindi naman po natin sila mababago eh, kahit anong lupa sa'yo mo dyan. Kahit anong sabihin mo dyan, lupasayin mo dyan, kahit tumambling ka pa dyan, kung talagang ayaw nilang magbago, wala po tayong Hindi, magagawa. wala po talaga kayo Yes, paalala, pray. Talagang yun lamang, magtatanim lang tayo ng seed. Hindi tayo ang papabago sa kanila. Diyos pa rin. po ako, sister, nababaliw na po daw ako. Basta Brother Anthony, wag po tayo ma-frustrate. Kasi ayan po si Satan, wag kang padaig kay Satan. Alam mo yung mga evil scheme ni Satan. Pag ikay na-frustrate, magkakahit ka ngayon sa mga kapatid mo dahil ikay talagang frustrated na ayaw nilang maniwala sa akin. Ganon. Ikaw yung matatalo dito. Yes, So, wag, talaga. yes, talagang control pa rin. Kung ayaw nilang makinig, sige po. 'Di ba? Other day, may some other day naman, paalalahanan mo sila ulit. Sa some other day, ipanalangin mo sila. Kasi Diyos, pagka yan ay will ni Lord, na mabago yung tao yan, mababago at mababago yan eh. Kasi nga po, cousin ko, sister, lahat po pinayuan ko po. Yes, we don't control people's life. Yes po. Tsaka Ma'am Lynn, may nabanggit Yes, po. kasi rin yung Panginoon, no? Isingit ko lang na yung ano lang talaga natin is para magtanim at magdilig. Pero yung nasa Corinthians to pero yung magbabago ng puso dun sa tao is Diyos talaga. Wala talaga tayong kakayahan. Hindi kahit pa po pilitin na natin, yung kahit pa mag-iiyak, maglumpasay ka dyan, hindi mo talaga sila mababago. As long na hindi binubuksan ng Panginoon yung puso ni Panginoon talaga to, guys, maniwala kayo. Kaya po matigas ang tao ngayon kasi nga po tinitigasan ng tao ang kanilang puso. So pinatitigas pa po ito ng Panginoon. Pero kung uunawain ng tao kung ano yung kalooban ng Diyos, mas marirealize nila at bubuksan ng Panginoon ang puso nila. Kaya the end of the day, God is always in control po. Wala po talaga tayong kakayahan na baguhin ang puso ng tao. Pero may kakayahan po tayo para ipaunawa sa kanila yung salita ng Diyos. Ma'am Din, salamat. Amen. Ayan po yung nabanggit ni Sister Tinay, dyan nga po yan sa 1 Corinthians chapter 3. Yung, di ba, yung sabi dito, yung may iba daw na fina-follow nila si Paul, iba si Apollos. Pero ang sabi nga po dito, di ba, wala sa kanila, nasa Panginoong Jesucristo pa rin. Sa Panginoon pa rin po yan. Kung yan ay, di ba, babaguhin niya o hindi. Talagang siya ang control sa lahat. Wala po sa atin. Di ba? So sabi po dito, verse 50 na tayo, brother. 14 na kawikaan. Anak, kung may dunong ang iyong puso, ang puso ko'y magagalak din. Tunay ngang magagalak ang aking kalooban kung ang mga salitang lalabas sa labi mo'y mula sa karunungan. So, para naman daw po sa mga anak, no? So, sabi dito, kung yung dunong, kung yun nga po, no? Kung sa mulat-mula pa lang talagang nahahatiran na po ng mga magulang yung kanilang mga anak, ng karunungan na galing sa Panginoon, 'di ba? Dito sa kanyang salita, talagang bata pa lang, no? Pinakilala ng Panginoon Jesucristo, pinagbabasa na po ng Bible. Talagang alam na alam niya kung ano ang tama sa mali. So ito'y magagalak po, no? Ang puso ko'y magagalak din. Tunay ngang magagalak ang aking kalooban kung ang salitang lalabas sa bibig mo'y mula sa karunungan. Kasi nga po, pag yung karunungan mo galing sa Diyos, hindi ka mapapahamak eh. Dahil you are wise. Hindi ka isang foolish na katulad nga dun sa, di ba? Sa 5 foolish virgins. Dahil sa kamangmangan nila, di ba? Hindi nga po, i-relate natin yan sa atin, yung mga 5 foolish virgins na yan, talagang kampante sila. Hindi nga po sila nagbabasa. Talagang hindi po nagbabasa kasi hindi po nila alam na parating na po ang Panginoon. Talagang nagpapakasasa pa sila dito sa lahat-lahat ng mga pagnanasasalaman nila dito sa mundo. Alam naman po, alam yun ng mga 5 wise virgin na anytime soon talagang malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya hindi sila nagpakampante. Yun ang tunay na karunungan. Diba, mga kapatid? So, ang sabi po dito, no? Pagpatuloy po natin, limang kawikaan, verse 17. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan, sa halip igalang mo ang Panginoon habang nabubuhay ka. At kung magkagayon, ay gaganda ang kinabukasan mo, at mapapasa iyo ang mga hinahangad mo. Amen. So, sabi nga po dito, no, igalang. Yan po yun, no, sabi nga po ni Solomon, kahit sa Ecclesiastes nga po dun sa dulo.
yung napagtanto niya na talagang wala po tayong ibang gagawin kundi, 'di ba, magkaroon ng takot, ng galang, ng respeto, sundin yung mga commandments ng Panginoon, yung utos niya, yung kanyang kalooban, yung kanyang salita. Kasi yun lamang po, no? Kasi ang karunungan po na galing mismo sa Diyos ang makapagliligtas. Hindi ang karunungan ng tao, hindi ang karunungan na galing lamang dito sa mundong ito. Kaya wag daw po maiinggit sa mga makasalanan. Kasi ang alam naman po natin ang kahihinatnan yan pag hindi po yan nagbago. Diba? Hindi po yan nagbago yung taong yan. Talagang lake of fire po ang abot niyan. So bakit ka maiinggit dyan? Eh nandito ka na, maganda na yung estado mo, titiisin mo na lamang. Hindi ka para mainggit sa kanila dahil sila ay nagpapakasarap ngayon, samantalang tayo ay nagsasuffer. Pero for righteousness sake, alam naman po natin na, 'di ba, suffer now, yun po yung ginagawa natin, no? Talagang suffer now and enjoy later sa ating Panginoong Hesus pagkakapiling na natin siya eternally. Samantalang sila, yung kanilang pagpapakasarap ngayon ay temporary lamang. Suffer naman po sila eternally. So wag po kayong maiinggit dyan. Kaya sabi po dito, gaganda ang kinabukasan mo at mapapasa iyo ang mga hinahangat mo. Diba? Kung ikay magkakaroon talaga ng respeto at pagsunod sa salita ng Diyos. Yun lamang po mga kapatid. Pagka nagkaroon na po kayo, dun po kasi magsisimula mga kapatid eh. The moment na pag narinig mo yung kanyang salita, naririnig mo na naririnig, nagkakaroon ka po ng takot para sumunod sa kanya. So doon na po magkakaroon ka, mapapasa iyo ang, 'di ba, ang gagandang kinabukasan mo, hindi lang dito sa lupa, kundi talagang eternally. Pangmatagalan na po pag magpasawalang hanggan na po talaga mga kapatid. So sabi po dito, kasi alam naman po natin na nasik natin ang kingdom ng Panginoon, no? Siya na po nagbibigay ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Hindi na po natin iyan pinoproblema. 'Di ba? Iba na po yung hinahangad natin, no? Hindi na makamundong bagay, kundi para na po sa kanyang kaharian, no? Para na po sa eternal things, spiritual things mga kapatid. Kasi spiritual na po ito, hindi na po ito physical mga kapatid. So sabi dito, 6 na Kawikaan, verse 19. For Proverbs chapter 23, verse 19. Anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. Huwag kang makikisama sa mga hayok sa alak o sa mga matatakaw sa pagkain, sapagkat ang mga lasenggo at matatakaw ay hahantong sa kahirapan. At dahil tulog sila ng tulog, sa bandang huli, magdadamit sila ng basahan. So dahil nga po, puro na lamang sila bisyo, puro kasarapan sa buhay, puro na lamang yung laman ng sinusunod nila, magkakaroon po sila ng kahirapan sa buhay. Di na nga po sila, di ba, puro na lamang nandyan sila. Wala na po silang ginawa, kundi yan. So magdadamit sila ng basahan, ibig sabihin, maghihirap sila. The more na nagkikrave ka nga po dito sa mundo, the more na problema ang aabutin mo, the more na kahirapan ang aabutin mo. So katulad nito, ang sabi po sa atin, no, wag po tayong makikisama sa mga taong yan. Dahil alam naman po natin, yan ang nagagamit ni Satan, katulad ng alak. Ang mga nasa kaharian po ng Panginoon ay, 'di ba, hindi na po tayo umiinom. Wala na po sa atin ang umiinom ng alak kasi alam po natin na yung alak nakakapag-alter po yan ng sound mind. Hindi ka makakapag-desisyon ng tama. Talagang may spirit din po yan, no? May mga bad spirits kasi yan, sigarilyo. Oo, may spirit din, may evil spirit din po yan. Nagagamit yan ni Satan upang ang tao ay dyan na po addiction. Diba? Kaya yung may alcoholic na tao. Kaya hindi na nila matigilan kasi ano na yun. Yes. Na yun, tsaka may Spirit kumakontrol yan. ng bad spirit. Naka-chain na sa Naka-chain kanila. na sila. May spirit of addiction, mga kapatid. Ano yan ha? Alak, sigarilyo. Talagang addiction, kahit sa games. Yan, may mga nag-ooperate. Iris spiritual talaga, mga kapatid. Lahat po. Ate Lynn, dyan ako na-oppress dati sa spirit of game, kaya grabe yung nagastos ko nga, diba? Nakwento ko nga sa GC. Grabe yung ginawa sa akin yung game na yan. Talagang halos lahat sinasahod ko, gagastos ko na lang sa laro. Ganon. Diba? So yun, pagka nandun ka na, nalulung ka na, 'di ba? May nag-ooperate nga sa na spirit of addiction. Talagang aadikin ka niya doon sa bagay hanggang talagang maging miserable ka na. Hindi ka na makalabas doon.
sa ano na yun, sa cycle na iyon. So, hanggat maaari, iwasan mo na, kapatid. Hindi lang sa Miss alak yan, Margie, sister, hanggat pati maaari, iwasan na po. sa mga online games din. Yan. Yes, hindi lang po alak, hindi ka, 'di ba? Marami pong kasi alam niyo si Satan po kasi talaga. Prinogram niya po yung mga tao para yung mga tao ay diyan na po mabisi, diyan na po ma-addict, diyan na po ma-hook, 'di ba? Diyan na po mag-focus. Gagawa siya ng mga paraan kaya nga po yung lahat ng meron 'di ba? Mga luxuries. Lahat para prinogram niya po talaga ang mga tao, mga kapatid. Sir, Brother Anthony, baka may dadagdag ka? may mama po na ganun po, may vicious na pagsusugal. Ganyan, pinagsabihan ko po siya, pero wala po talaga. Para po ganun po talaga eh. Sabi ko, malabag din sa Panginoon ng ganyan. Lahat ng ginagawa po ay labag po yan. Kinasusuklaman niya po yan, ma. Sabi ko, mag-repent na po tayo. Hindi po nila talaga maunawaan. Sabi nga po ng lola ko na tingnan nyo yung anak nyo. Napakabuti. Tingnan nyo, nagbalik loob siya sa Panginoon, binago siya. Ayaw nyo ba yung ganyan? Magbago kayo at sumampalataya sa Panginoon? Sabi po ng lola ko sa kanila. Amen. 'Di ba? Kasi Brother Anthony, spiritual nga po ito. Talagang ikaw no, kung talagang ayaw nilang magbago, ikaw ipag-pray mo at mag-ano ka diyan, mag-anoin ka sa bahay nyo kasi spirito po 'yan, spirit of addiction. Kaya hindi po 'yan yung mga 'yan kahit dito sa amin, kahit dito sa family namin. Talagang kaya po hindi sila makaahon diyan kasi may nag-ooperate po talaga na evil spirit diyan. Kumbaga nakaano na yan sa kanila eh. Kumbaga meron silang chain dyan, may stronghold yan dyan sa kanila. Sila kasi mismo, naka-open sila kasi ng doorway. Sila mismo yung may parang covenant na sila sa ganun. Kaya talagang, kailangan ma-break yun. Sis Tinay, baka may dadagdag po kayo? Ma'am Bless, alam niyo kung bakit sobrang merciful pa rin ng Panginoon? Kasi po, ganito kasi yan, all is spiritual nga po, di ka? Ganito kasi yan, kumbaga parang, ang tao kasi ay hindi maniniwala sa Diyos as long na hindi nakita. Even yung mga taong naniniwala sa Panginoon. Pero, alam mo yun, nagsasabi sila na naniniwala sila sa Diyos, pero yung provide ng salita ng Diyos, hindi pa rin contentment or contento sa kanila. Kailangan may proof na, kaya nga sinabihan niya si Thomas, because you see me, you believe in me, but blessed is the one who do not see me, but believe in me. Kasi nga po, ang tao, as long na walang proof, or walang experience, walang pagkakakilanlan, hindi sila maniniwala. So ngayon, sinabi nga sa Hebrews 11, faith, magsisimula ang lahat sa faith. Bakit? Ano po yung faith? Nagtitiwala ka sa hindi mo nakikita. Yung ganon, ngayon nagdarasal tayo sa Diyos na hindi nakikita, pero nandyan yung salita niya. Ngayon, ang tao, nalulung sila sa mga bagay na nakikita nila. Kailangan may proof bago sila maniwala. Kailangan may ganito bago sila magtiwala. Nasa generation po tayo kung saan talagang ang tao ay slave saan? Sa sin world. Nandito po, slave talaga ang lahat ng tao sa mga bagay na nakikita nila. Kaya tayo binalaan ng Panginoon. Children, this is, sinabi sa Corinthians ni Paul, sa sulat ng Panginoon, focus to the unseen. Kasi nga po, ang laban ay hindi natin nakikita. Kaya, alam mo yon, kung bakit ang Panginoon ay nagiging patience pa rin sa mga tao. Kasi gano'n na lang po ka-merciful yung Diyos. Kung bakit ang Panginoon ay nagtitiwala sa tao sapagkat alam niya na may kakayahang magbago ang tao. Kaya siya, alam mo yun, kaya siya nagtitiwala kaya siya nagiging patience pa rin eh. Pero ang masakit kasi dito, Ma'am Bless, is this is totally grace kasi talaga. I mean, kailangan mo na lang talagang magtiwala at magtiwala, yun lang talaga. Hindi mo siya nakikita. Pero pag nagtiwala ka hanggang dulo into your lowest point, as in, susubukin ka kasi ng Diyos, hindi ka kakapit sa pananampalataya mo as long na wala kang nalaman eh. Ngayon, kakapit ka dun sa pananampalataya mong yan kapag may inireveal sa yung something ng Panginoon. Bukod na dyan yung peace or something. Diba? Sabi ko nga po, kung bakit ako ganito katatag sa pananampalataya ko, I saw Him. He is literally 100% crucified. Maniwala po kayo. I saw Him. Before God, I never lied. He is the living God. He is the one. I mean, sana magbago yung mga tao. Yun lang po talaga yung dasal ko. Ma'am Bless, salamat. Mercy talaga. Yan na nga po yun, mga kapatid, no?
Talagang lahat ay spiritual ngayon. Kaya yung mga katigasan nila ngayon, may mga nag-ooperate sa kanila kasi na mga masasamang spirito. Pero tayo, yan nga po no, nasabi ni Sis Tinay na ang faith, talagang ano mo, 'di ba, sa hindi nakikita. Kasi kung 'di ba ang ninormalize ng mundong ito na to see is to believe. Doon sila maniniwala pag sila may nakita. Ngunit tayo hindi. Dahil alam natin na lahat ng ito ay spiritual, hindi nakikita, kaya doon tayo nakafocus. We walk by faith, not by sight, mga kapatid. Kasi yun ang totoong pananampalataya. Actually, may share din po ako. Yes po, Brother Kanina, Daniel. nung tahimik dito sa bahay, tahimik yung kwarto, ako lang mag-isa dito sa kwarto. Habang nagpe-pray ako kanina for, yun nga, pinagpe-pray ko rin yung family ko kanina na, ganito na, yung mga puso nila. Kanina, alam mo, ang bigat, parang may sa akin na, parang alam mo yung, parang siyang mabigat na force, na nasa gilid ko habang nagpe-pray ako kanina. Tapos ako na mag-isa kanina, nakapikit ako. Tapos may biglang parang umano sa isip ko na nakikita ko yung katabi ko. Parang ganun siya. Ganun yung nangyari sa akin kanina. Tapos yung katawan ko parang bumigat. Bumigat na magaan na ewan. Yung parang kung parang may kay Sis humahatak Angel. sa akin. na nagpe-pray Parang may din siya, humahatak ganyan sa din. akin, Natelin. Kaya ngayon pa lang talagang totoo na hindi talaga natin nakikita yung kaaway natin. Ngayon pa lang, ako na magpapatunay. Grabe Spiritual warfare, kumilos yun si amen. Satan. Ano yung kanina, Ate Lynn, may bumubulong talaga. Legit. Legit yung bulong. Kikilabutan ka. Hindi mo siya basta-basta masasabing, alam mo yun, masasabing normal or bagabag lang sa isip. Talagang, hindi mo siya maririnig na as in, pero mararamdaman mo na may bumubulong sa'yo. Hangin. Ayun sa akin. Kaya grabe yung kanina talaga habang nagpe-pray ako, binibigyan niya ako ng fear. Kaya, nire-review. Grabe. Kaya, kailangan niyo po talagang ipagkatiwala yung mga buhay, puso niyo sa Panginoon, mga kapatid. Yes. And then focus on the unseen. Ayan, 'di ba? Yung spiritual na nangyayari at hindi sa mga seen or nakikita lamang. So pagpatuloy natin mga kapatid, no. Ika-17 kawikaan. Makinig ka sa iyong ama na pinanggalingan ng iyong buhay. At huwag mong hamakin ang iyong ina kapag siya ay matanda na. Pagsikapin mong mapasa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali at pag-unawa. At huwag mo itong ipagpalit sa anumang bagay. Matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligaya nilang sila ang naging iyong ama at ina. So ito'y naman ay para bilang, 'di ba, anak sa iyong mga magulang, nandiyan yung respeto, 'di ba, honor sa kanila, honor your mother and father, your parents, na pasok din po yan, no, sa love your neighbor as yourself. Kasi kung ano pong kung ano po yung ayaw mong gawin sa iyo ay, 'di ba, wag mo ding gawin sa kapwa mo. Bilang nandyan ka, 'di ba? Nandito tayo sa poder ng ating mga magulang. Tayo, 'di ba, nandyan yung respeto. Sa pang-araw-araw nating journey, i-relate natin sa pang-araw-araw nating lakad sa Panginoon. Na nandyan ang respeto, hindi tayo nakikipagtalo, hindi po tayo hindi tayo yung, alam niyo yun, hindi po tayo yung para sigawan sila na hindi nila kasi hindi talaga nila naintindihan yung ginagawa natin. Napa-persecute po tayo, 'di ba, mga kapatid? Napa-persecute tayo, oo, ng ating mga pamilya. Pero nandyan po yung paggalang natin sa kanila. Bilang ating mga magulang, bilang ating mga kapamilya, hindi po para, 'di ba, madaig po tayo ni Satan na magkaroon tayo ng hate sa kanila, na magalit tayo sa kanila. Hindi po, nandun yung respeto. Pero patuloy pa rin po tayo kasi ang ating, 'di ba, ang pinaglilingkuran po natin dito ay ang Diyos. So, kung tayo pinipigilan na, so nandyan yung respeto, nandyan yung honor, nandyan yung pagsunod natin sa ating magulang, sa tama, pero pagka the moment na tayo'y, 'di ba, hinadlangan na nila sa pananampalataya natin sa Panginoon, ang Diyos pa rin po. Siya pa rin ang una sa lahat. Before ang ating mga magulang, before ang ating mga pamilya, yun po ang ating intindihin, mga kapatid. Kasi yan po yung pagkakamali ng iba. Sa sobrang pag-honor naman, sobrang pag-honor nila sa mga magulang nila, si mga magulang na lang nila yung sinusunod nila. Kaya nga nakakalungkot yung iba na nahatak na po ngayon ng kanilang pamilya, naging worldly na po. Dahil napigilan sa mga ginagawa sa pang-araw-araw. So, yun po, no, magkaroon po tayo ng tawag dito, talagang katapatan. Kung nasa na po tayo ngayon, huwag na tayong tumalikod, huwag tayong magpahatak
sa mga evil works ng kaaway na gagamitin yung pamilya natin, gagamitin yung ibang tao. Wag po. Wag po tayong magpahatak sa kanila. So sabi po dito, ayan no, magpagsikapan mo, mapasa iyo ang katotohanan, karunungan at magandang pag-uugali at pang-unawa. So ito po yun mga kapatid, talagang isik po natin. Unang-una talaga sa kaharian, isik mo ang kaharian ng Panginoon. Kasi pagka hindi ka, 'di ba? Hindi mo nasik ang kanyang kaharian, hindi ka naipanganak muli, hindi mo talaga 'to malalaman. Hindi mo malalaman ng katotohanan, hindi ka mapupuspos ng karunungan na galing sa Diyos, hindi mo malalaman na lahat ng ito ay spiritual pala, nakafocus ka lamang sa sin world, 'di ba? Yung pag-uugali mo makamundo pa din. So, talagang kailangan po no, pagsikapan mo. Ikaw mismo, personal seeking, isik mo ang Panginoon. Hanapin mo siya, kilalanin mo siya sa kanyang salita, mga kapatid. So sabi po dito no, lahat ng ito ay hindi po, 'di ba, wag mong ipagpalit sa anumang bagay. Kasi ito na po 'yun no. Spiritual things po dapat, mga kapatid, hindi niyo po yung mga physical things. Lahat po ng hindi niyo nakikita, 'di ba? Yan, mga spiritual things, yung faith niyo, yung prayer niyo, 'di ba? Lahat ng spiritual things na makakapagpalago sa inyong pananampalataya, yan po dapat ang inyong ginagawa ngayon. So sabi po dito, matutuwa ang iyong magulang. So, pagka po tayo ay, 'di ba, nasa tuwid at talagang napapabuti yung ating buhay, matutuwa po sila. Lalong-lalo na po kung ang inyong pamilya ay talagang nasa Diyos din, mga kapatid. Talagang matutuwa sila na ang anak din po nila ay napapabuti at natutuwid na rin po ng Diyos. So sabi po dito, 18 kawikaan. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay, sapagkat ang babaeng bayaran ay isang malalim na hukay at ang asawang nangangaliwa ay makitid na balon. So ano nga po to, nadaanan natin to sa Ecclesiastes. Perfect example talaga dito si Solomon. Ang kahinaan po kasi ng lalaki ay babae. So katulad ni Solomon, 'di ba, sabi nga po niya, dun sa nalaman niya sa 1,000 lalaki, may isa siyang nakitang matuwid. Pero sa 1,000 babae, wala siyang nakitang ni isang matuwid. Dahil example nga po 'yun sa kanyang mga, 'di ba, sa kanyang asawa, yung mga wives niya and concubines niya, total of 1,000. So sa lahat ng 'yun ay napalayo lamang siya sa Diyos ng mga babaeng iyon. 'Di ba? Na ano lamang siya, na-deceive lamang siya para ang sambahin na niya yung mga Diyos-Diyusan. Talagang nalihis siya. Nalihis siya sa pananampalataya sa Panginoon at doon na po siya na-focus doon sa mga Diyos-Diyosan ng mga asawa niya. 'Di ba? So, talagang babae. Yan yung parang trap. It's a trap. 'Di ba? Pagka ang lalaki mahina diyan sa lust, alam naman natin, 'di ba, sa temptation, talagang mabibitag at mabibitag po sila. So, pero ang lalaki po na nasa Panginoon na, nasa kanyang kaharian, may self-control na po 'yan, at 'yan ay talagang, 'di ba, hindi yan nakikipag-battle sa temptation, talagang tinatakbuhan niya, iniiwasan na niya para hindi po siya madaig ni Satan na nagbibigay nga po ng mga ganyan, mga temptation, gumagamit, 'di ba, yung mga babae, ganyan, para ma-deceive po yung mga lalaki, 'di ba, mga kapatid? So, Ma'am, sabi dito, Ma'am Bless, sige po, singit ko lang, sige. oo. Kasi dahil nga we are in the last generation and also pinaka-wicked na generation. Akala kasi nung iba, porket nasa simbahan, may takot na sa Diyos. Yung ganon, akala nila maka-Diyos. Yung mga actually hindi, kasi mostly talaga po sa mga taong yung spirit na nagpapanggap, para madali silang makabihag, is mostly nasa simbahan talaga. Nasa simbahan po talaga. Kaya alam mo yon, madaling ma-deceive ngayon yung mga lalaking akala nila yung mga babaeng nasa simbahan is lumaki sa simbahan, but mostly of that is ginagamit ni Satan for silent of deception. So kaya minsan pag nakapangasawa sila ng ganyan, kita mo hiwalay agad yung ganon, anong tag doon, divorce agad kasi hindi talaga fear of the Lord talaga to fear of the Lord. Pag yung lalaking yan, pag sa pinaka lowest point ng temptation ng lalaking yan, hindi ka parang, alam mo yun, kunwari ikaw yung magte-tempt, hindi naman sa itatry mo or kung jowa mo man, hindi, syempre, alam nyo namang hindi kayo makakatakas lalo sa generation to, yung ganyang lalaroin nyo, yung ganyan, di ba? Hindi kayo makakatakas dyan kung may jowa kayo, di ba? Kunwari, yung boyfriend mo mismo yung nag-aya, tapos ikaw na may babae na may respeto at takot sa Panginoon, dun masusubok
anong tag doon? Pananampalataya mo sa Panginoon. At yung lalaking yon, madadala mo siya. Kasi mostly talaga, ang babae, kaya niyang dalhin ng lalaki. Lalo, kung gusto niyang magpadala sa Panginoon. Ma'am, bless, salamat. Amen. So yan po mga kapatid, no. At saka share ko din yung nandito nga po, yung yung binanggit po ng Panginoong Jesucristo dito sa Church of Thyatira sa Revelation. 'Di ba yung si Jezebel? Sabi nga dito, 'di ba? But I have this against you that you tolerate that woman called Jezebel, who calls herself a prophetess and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. In short po, no, may mga talamak yung Jezebel spirit, 'di ba? Lalo na din sa mga church yan nabanggit ni Sis Tinay. Sa church, kung sino pa yung akala mo sila'y banal diyan, 'di ba? Pero hindi, may mga patagong ginagawa. Ma'am Diba? Bless, totoo yan. Kasi ako po mismo magpapatunay yan. Kasi may mga kilala ko na ang lala ng Jezebel spirit. Kasi nga ako dati, napaka-religious ko rin before eh. Pero yung Jezebel spirit, mostly nananahan talaga po sila saan? Sa simbahan. Kasi madali silang makabingwit talaga. As in, kasi akala nila, once na nasa yung mga masyadong religyoso, tradisyon talaga, tradisyon ng mundo. As long yung babae or taong yan ay walang respeto sa Panginoon, hindi niya kayang respetuhin ang salita ng Diyos. Ma'am, bless. Thank you. Amen. So, alam mo po, no, talagang tawag dito, na na-realize ko din talaga yung lalaki talaga. Kung hindi talaga siya hindi siya seduce, hindi siya dyan, kakagat sa bitag ni Satan, di ba? Wala din eh. So, dapat talaga kailangan takot at respeto sa Diyos, sa kanyang salita. Dapat yung mo sa Panginoon, di ba? Yung faith mo sa Panginoon, siya pa rin. 'Di ba? At hindi yung mo, 'di ba, yung laman mo. So sabi po dito, verse 28, pagpatuloy natin, para siyang tulisan na nag-aabang ng mabibiktima. Para nga pong trap, 'di ba? Na pagka ikaw ay mahina, 'di ba, sa temptasyon, ay mabibitag ka talaga nito. Mabibitag ka ni Satan. At siya ang dahilan ng pagtataksil ng maraming lalaki sa kanilang mga asawa. So yun nga po, no? Nagagamit po itong mga, 'di ba, mga babae, lalo na yung may mga Jezebel spirit na nag-ooperate na yan sa mga babaeng iyon, para nga po ito ay talagang yung mga lalaki ay masidus nila, at yung mga lalaki na may mga asawa, yan na po yung goal ni Satan, masira niya po yung pamilya. Yan po ang gusto niya, to steal, kill, and destroy. I-destroy ang ayos na pamilya sa pamamagitan nito, 'di ba? Yan nga po, nakapag-commit na ng adultery. So, talagang takot at respeto po sa Panginoon. Huwag po tayong padaig sa kaaway. At huwag po tayo, 'di ba, deny your flesh po talaga. Deny your flesh po. Lalo sa mga lalaki ha, sa last, mga kapatid. Ma'am, bless, dagdag Tinay? lang ako. Oo. May napanood kasi akong podcast. Foreign siya. Tapos, maikling clip lang siya eh. Pero ang sinabi doon, ano ang may papapayo mo? Medyo anong tag dito? Medyo sensitive. Tinanong ng lalaki na ano yung may papayo mo sa isang lalaki para, alam mo yun, mapalapit ng husto sa Panginoon. Alam mo ang sinabi nung lalaking sumagot doon sa tanong, do not taste women. Do not touch women. Do not taste women. Yes. Kasi nga po, kung bakit si Adam ay na-deceive because of women. And women deceived because of the snake. So, hindi siya lumapit. Yung ahas, ang una niyang nilapitan is yung weak, yung babae, yung mas mahina. So, yung napanood ko dun sa podcast is, ang magandang may papayo or para magpatuloy ka sa Panginoon at hindi ka mawala sa focus sa Diyos, do not touch, do not taste women. At ganun din sa mga babae, syempre, para sa mga ating mga kababaihan, okay? Wag, alam mo yun, focus on the Lord na lang, guys. Pabalik na siya. So, ang lahat ng tao ay nagkakasalan. So, yan na yun, pabalik na siya. Salamat po. Yes, yan po talaga, no? Deny na po natin, no? Kayang-kaya pong mawala yan. Kayang-kaya pong mawala yan yung mga desire na ganyan. Kahit nga rin po sa mag-asawa, kami nga po, wala talaga. Talagang mawawala yung desire mo sa mga ganyang bagay. So, pagpatuloy natin mga kapatid, no? Verse 29. Ikalabinsyam na kawikaan. Sino ang may hinagpis? Sino ang may kalungkutan?
Sino ang mahilig sa away? Sino ang mareklamo? Sino ang nasugatan na dapat sana ay naiwasan? At sino ang may mga matang namumula? Sino pa kundi ang mga lasenggong sugapa sa iba't ibang klase ng alak? So ito din po, no, bukod sa babae, alak po talaga yan. Yan yung ano nila tawag dito, starter pack na ano, na nadideceive daw ay mahihina ang mga lalaki. So pagdating nga po, 'di ba, nadaanan na natin yan kanina, yung spirit of addiction naman. Kung kanina Jezebel spirit, ngayon naman spirit of addiction sa alak. Talagang mga mga drunkards, 'di ba? Lasenggo, yan po ay kasalanan. So mga kapatid, sabi dito, huwag kang matakam sa alak na napakagandang tignan sa isang baso at tila masarap ang pasok sa lalamunan. Swabe ba? Swabe ba yung Nasabi dito sa tawag dito sa bandang huli, verse 32, kapag ikaw ay nalasing na, makinig po, parang natuklaw ka ng ulupong at nalason ng kamandag nito. Kung ano-ano ang makikita mo at hindi ka makakapag-isip ng mabuti. So ito nga po yun, yung nababanggit natin kanina. Yung alak nakaka-alter ng sound mind. Yung maayos mong pag-iisip, hindi ka na makakapag-isip ng ayos dahil sa alak po. So wag mo na talagang subukan, wag mo na talagang antayin na malulung ka pa dyan. Iwasan mo na ngayon pa lang. So sabi po dito, para kang natuklaw ng kamandag ng ahas, nung pag uminom ka, nandun na sa'yo yung poison, yung kamandag. So mag-iiba na ngayon yung pag-iisip, makakaisip ka na ng mga kung ano-ano. Kaya nga po dyan dyan nagsisimula yun, kapag kunwari nalasing ang lalaki, so dyan na siya magkakaroon din ng iba pang pagnanasa na magnasa dun sa mga babae, di ba? Dyan nagsisimula din mga kapatid. Kaya sanga-sanga na yan. So una pa lang, dun pa lang sa unang-una, talikuran mo na, iwasan mo na. Diba? Para hindi na lumala pa. So sabi po dito, pakiramdam ko'y nasa gitna ka ng dagat at nakahiga sa ibabaw ng palo ng barko. So para ka nga po nahihilo, ganyan paglasing. Parang gumigewang-gewang, para ka nahihilo, nasa ka. Sasabihin mo, may humampas at sumuntok sa akin. Ngunit hindi ko naramdaman. Kailan kaya mawawala ang pagkalasing ko upang muli akong makainom? Ay, grabe, Sabi niya, kailan kaya mawawala ang pagkalasing ko upang muli akong makainom? Iinom na naman. So, ganyan nga po yun, yung addiction nga po. Pag talagang yan sa'yo, nag-ooperate sa'yo yung evil spirit ng addiction, talagang hahanap ka pa ng hahanap, magkikrave ka pa ng magkikrave dyan. Kaya ngayon pa lang, wag mo nang umpisahan, di ba? Wag mo nang subukan. Talaga, masisira buhay mo. Wag mo nang subukan, masisira buhay mo. Kaya talagang sabi dito, halimbawa to, di ba? Dahil po siya ay lasing, siya nga po ay nahihilo, ganyan po paglasing, nahihilo, kung ano-ano yung nararamdaman, hindi mo na alam yung sa paligid mo kung nangyayari nga po ng totoo. Malay mo nga, yung sabi mo, may sumuntok sa akin, ngunit hindi ko naramdaman. Kaya ibig sabihin lang po talaga ay wala na sa katinoan ang tao kapag nalalasing. Talagang kung ano-ano na po nagagawa, kaya nga po yan yung doorway ni Satan, ang tao ay nakakagawa ng mga sexual immorality, nakakagawa ng, yung alam mo yung di ba sa isang lasingan, yung nagkakaaway-away sila, yung nagkakaroon ng saksakan, di ba yung mga ganun? So doon, magmumula po doon So, doon pa lang ay talagang putulin, di ba? Wag na pong subukan mga kapatid. Wala na sa sarili. Amen, Brother Anthony. Wala na po sa sariling katinoan talaga pagkalasing. Galas. Galas po. Ayun ba yung tawag doon? Ayan. So, dito po nagtatapos mga kapatid, yung Kawikaan 23. Pero may isa pa tayong topic mga kapatid. Gusto nyo bang i-continue? Yung lang, maikli lang to. Hindi nyo po, sister, mas maganda. Yung Psalms 88, mga kapatid, na nabanggit natin. Sabi yung topic nun, dami nating natutunan. Ang ganda ng topic. Ang dami nating natapos. Pero kasi nasabi ko kasi kahapon na itatopic to, so sama na natin. Wait lang. Psalms 88, yung about nga sa glimpse of hell, mga kapatid. So ito. Sige, ito. Continue natin. Psalm, mga awit, chapter 88. Wait lang. I-set up ko lang yung ko dito. Tagalog.
Teka lang mga kapatid, naghahang na yung ano ko. Naghahang na yung aking cellphone. Sige, dito muna ako sa screen ni Brother Charles. Mga awit or salmo, chapter 88. Panginoon, kayo ang Diyos na aking tagapagligtas, araw-gabi akong tumatawag sa inyo. Verse 2, dingginin niyo ang aking dalangin, panawagan ko naway sagutin. So ito po no, itong salmo na ito ay Psalm of the Sons of Korah to the choir master according to the Mahalath, Leanoth, a maskil of Heman, the Ezrahite. So ayan po no, ayan po yung sumulat, Sons of Korah. Talagang dito po, no, pinaramdam po sa kanila yung glimpse of hell. So dito po malalaman natin mamaya sa mga susunod na mga verse, yung nga nadaanan natin na nakaraan, kung paano po ba sa hell. So sabi po dito, no, sige pagpatuloy natin, verse 3, Brother Charles. Napakaraming paghihirap ang dumarating sa akin. Para bang ang kamatay ay unti-unting lumalapit sa akin. Verse 4, ako'y kabilang na sa mga ibinaon sa lupa, katulad ko'y taong hindi na matulungan pa. So ang sabi nga po dito, no, dito po sa tawag dito, dyan po sa English, ang sabi dito, no, wait lang, basahin ko. I am counted among those who go down to the pit. I am a man who has no strength. Talagang ano no, pagka sa hell po mga kapatid, or dito sa tinatawag na Sheol po kasi yan sa Hebrew term Sheol. Hades naman po sa Greek. Sa English ay hell. So, yan po yung sabi dito, no, na parang nandyan nga po siya kasama ang mga patay sa Sheol na nagsasuffer. Walang lakas dito sa sinasabing pit. Ayan yung pit na tinatawag. So, sabi po dito, verse 5, brother, pinabayaan na ako kasama ng mga patay, parang isang nasawing nananahimik na lang sa kanyang libingan na kinalimutan nyo na at hindi tinutulungan. Talagang ano po no, pagka nandyan ka na po nagsasuffer sa hell, you will be forgotten. Wala nang makakaalala sa'yo. Kahit anong beg mo, kahit anong pagsusumamo mo dyan, nasagutin ka ng Panginoon, wala eh. Kasi dito po binibigay ang awa sa lupa. Pero kung nandun ka na, wala na po. Kahit anong pagbebeg mo sa Panginoon ay kay tulungan, na kahit magbeg ka sa kung sino man sa anghel, wala na pong sasagot sa'yo. You will be forever forgotten. Mag-isa mo yang papasanin ang lahat. Diba? Sabi dito, you will be remember no more. So sabi po dito, verse 6. Verse 6, parang inilagay nyo ako sa napakalalim at napakadilim na hukay. Maikli lang tong psalms na to mga kapatid ha, malapit na tayo matapos. Sabi po no, sorry, ang inyong puot sa akin, ay brother dun muna sa 6. Paliwanag ko yung 6. Ayan, parang inilagay nyo ako sa napakalalim at napakadilim na hukay. So kung ano nga po no, kung ang pag-uusapan natin sa hell, talagang napakadilim mga kapatid. Yung dilim na tipong, katulad nga po sa ano no, sa tawag dito. Alam ko sa Exodus yun sa plagues, yung darkness. Parang pinatikim na sa atin ng Panginoon kung gaano ka-dark eh. Talagang mas dark pa yung darkness na you felt it. Yung darkness na mararamdaman mo. Yung darkness na talagang puro regrets yung mararamdaman mo, puro pagsisisi, puro kalungkutan, di ba? Yun yung mararamdaman mo sa darkness na yun eh. Para kang hinihit nung darkness na yun. So, ang sabi po dito, napakadilim, talagang walang ganong darkness na meron sa hell. Kasi po, ang meron lamang po dun, di ba, madilim. So parang, lamang po yun, no? Kung apoy lamang po yung liwanag, pero hindi mo makikita yung mga kapwa mo doon, maririnig mo lamang yung nagsusumigaw nilang mga boses na sila'y nahihirapan. So sabi po dito, verse 7, ang inyong puot ay sa akin ibinunton, parang mga alon na humahampas sa akin. Verse 8, sabi po dyan, inilayo nyo sa akin ang aking mga kaibigan at ginawa nyo akong kasuklam-suklam sa kanilang harapan para akong nakakulong at hindi na makatakas pa. So yun nga po no, kung dito po mga kapatid, di ba, marami tayong kasama, pero doon mag-isa mo na lang haharapin ng lahat. Ikaw ay, wala kang, hindi mo makakasama yung kaibigan mo doon, mga kapatid. Akala nyo ba makakasama yung mga kaibigan yun? Mag-isa kayo doon tinotorment. Marami kayo doon, pero hindi nyo nakikita ang bawat isa.
hindi nyo nakikita, basta na naririnig nyo ang kanilang mga anguish, yung kanilang mga pagpanaghoy, 'di ba? So sabi po dito, yan, inilayo nyo ako. Talagang ano ka dun? Alone in the darkness. Kung dito pa lang, mga kapatid, hindi mo na tinanggap yung awa ng Panginoon, pagkadating dun, kung dito, di ba, na ang ating Panginoong Hesus, pinasan ang lahat ng, di ba, binayaran ng ating mga kasalanan. Pero dito, dahil hindi mo tinanggap, dito pa lang ang Panginoong Hesus, na naghirap, na nagsuffer para sa atin, para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, dyan, ikaw ang papasan ngayon. Nung buong hirap, diba, na mag-isa. So sabi po dito, verse 9, ano po yan ha, pagka, di ba na-topic natin yan, rich man and Lazarus, talagang one-way ticket to hell. Pagka nandun ka na, wala na pong labasan yun. So sabi nga po dun, no, na may gap, na may bangin. So hindi ka pwedeng nung tumawid doon, hindi pwede. Hindi ka pwedeng makaalis. Kung nasan ka na dyan, yan na po yan. Eternally na po yan. At ang eternal suffering mo, eternal punishment mo ay lake of fire. Itatapon po yung Hades, o itong tinatawag na Sheol or Hades or Hell, itatapon yan sa lake of fire. Ma'am Bless, singit Yes po, lang ako ng 69. konti. Oo. Ito kasi yun kung bakit yung mga tao, akala ata kasi pag napakinggan nila yung salita ng Diyos or yung mga testimony about hell, na pag hindi sila nagbago, kasi nga sinabi nga ng Panginoon, huwag kayong magtitiwala sa deceitful nyong puso. Kasi pag napakinggan nyo yung testimony or yung salita ng Diyos, ang kasunod niyan, di ba yun ay fear. Ang kasunod yan, nahanapin mo yung salita ng Panginoon. Doon yung fear is the beginning of wisdom. So doon magsistart yan. Hindi yung porket may napakinggan kang ganito, testimony na ganyan, ganito, tapos salita ng Diyos, huwag kang lalaban kasi nga fear. Kaya kita mo, ang bawat isa sa atin may respeto sa Panginoon, 'di ba? Ang laki ng takot natin sa Diyos. Why? Kasi fear nga yung simula. Kasi nga God is justice, God kasi sabi ko nga po, bago mangyari ang lahat ng ito, bago ako nandito, bago tayo lahat na nandito, kasi God is always in control. May napanood din akong video. Yung video na yon is about testimony siya sa nagsasuffer talaga sa hell. Kasi meron ng 7 torment of hell. Totoo yung sinabi ni Saint Faustina about 7 torment ng hell. Kasi meron akong napakinggan, iba't iba yung klase. May napakinggan ako dun sa isang testimony ng lalaki na may iba't ibang klase ng torment sa hell. Tapos, ito pa yan, ang matindi dyan, hindi ka lang nasusunog sa labas, pati yung loob mo nasusunog, yung katawan mo. Ngayon, sabi ko, hindi nga ako mapakali. Sabi ko, nalalamig ako nung napanood ko yun. Kaya pala, ang salita ng Diyos ay anong tawag doon? Ay matalim kasi Align. binabasa niya na tayo. Yes, iron sharpen iron. So parang alam mo yun, nalalamig ako noon. Hindi ako mapakali, tapos para akong masusuka na ewan. Basta hindi ko alam. Doon na pala binabasa ng Panginoon yung puso at isip ko. So doon nag-start lahat hanggang sa yun na nga yung kwento ko about sa Bible, kung paano ko na-encounter yung ganito, ganyan-ganyan. Yung pala, kinokontrola ng Panginoon ng time na yun hanggang sa i-separate niya ako, hanggang dumating ako dito, hanggang sa ito na. So, talagang ang tao, huwag magtitiwala sa puso. Kasi ginagamit ng Panginoon yung takot, yung fear, para mahalin mo siya at mamuhay ka ng tama na maayos sa Kanya. Ma'am Bless, salamat po, salamat. Amen. At saka nga po, no, mas maraming times po na nabanggit ang hell dito kaysa sa heaven. Para nga po magkaroon nga po yan, sabi ni Sis Tinay, tama po, para magkaroon ng takot ang tao. Hindi yan para pinapakinggan mo lang parang wala lang sa'yo. Hindi po. Ang purpose niyan ay para nga po magkaroon ka ng takot at respeto sa Kanya, igalang mo siya, mahalin mo siya, at sumunod sa Kanyang salita. Kasi dyan nga po nagsisimula ang lahat. Para nga po hindi mo mapuntahan yan, itong binabanggit natin na ito, na hindi po talaga nating kaya. Sobrang suffering. Ngayon pa lamang sa hell, what more pa sa lake of fire. Diba? Verse 9, dumidilim na ang paningin ko dahil sa kalungkutan, Panginoon. Araw-araw akong tumatawag sa inyo nang nakataas ang aking mga kamay. Verse 10, gumagawa ba kayo ng himala sa mga patay? Bumabangon ba sila para kayo'y papurihan? Alam mo po, kahit ano po, no? Kahit ano pong gawin po natin doon, mga kapatid. Kahit ano pong tawag natin sa Panginoon, kahit dyan,
wala nang miracle. Yung sinasabi dyan, miracle, wala na po mga kapatid. Wala na pong presensya ng Panginoon dyan. Total separation na po ang mangyayari dyan. Wala po. Talagang ano kayo dyan, you are forever tormented. You are forever. Everyday po yan mga kapatid ha. You are begging everyday. Diba? Yung weeping and gnashing of teeth. Ibig sabihin, ikay umiiyak doon dahil nga, diba, nagsisisi ka na bakit hindi ka nagbago nung nandito ka pa lamang sa lupa, hindi mo pinakinggan yung mga nangangaral sa iyo para matama ang pamumuhay mo, hindi mo sila pinakinggan, naging matigas ka, nandito ka pa lamang sa lupa. Pero, you are begging everyday, you are begging, diba, forever, pero wala kang response na makukuha mula sa Diyos. Wala na po. Diba? Puro kalungkutan, regret, yan. Ano pa ba? Ano pa yung nararamdaman? Yun, yung sabi ni Sis Tinay, you are burning inside and out. Hindi ka makakatakas sa torment, mga kapatid. Na meron nga po no, yung kay Baxter na testimony. Sabi niya po doon, ang tao doon, nagiging buto, tapos mabubuo na naman. 'Di ba, Brother Joe? Mabubuo na naman. Yung magkakaroon ka na naman, tas gano'n na naman, hanggang sa ikay na naman maging buto. Talagang paulit-ulit mong mararanasan yung hirap, mga kapatid. Hindi po natin kaya. At saka po doon, sobrang baho. Sobrang baho daw po. Amoy ng sulfur, 'di ba? Amoy ng talagang yung asupre, amoy ng apoy, amoy ng nasusunog na flesh. Ang baho, hindi ka makahinga. You are gasping for air po talaga. Kaya ang sabi po dito, no, pagpatuloy natin, verse 11. Ang katapatan nyo ba at pag-ibig ay pinag-uusapan sa libingan? Verse 12. Makikita ba ang inyong mga himala at katuwiran sa madilim na lugar ng mga patay? Doon sa lugar na iyon na ang lahat ay kinakalimutan. In English po nakalagay dito, land of forgetfulness. Ayan po yung tinatawag nga po na itong hell or itong Hades. Na kinalimutan ka na, you are forever forgotten po doon. Kung dito, nasa lupa ka, gusto mo lagi ka pa-fame, gusto mo lagi kang naaalala ng tao, gusto mo laging sinisik yung validation ng tao, pero dito, wala, nakakalimutan ka na lamang po. So, wala na, sabi po nga po dito, no, wala na ang wonders dito ng Panginoon, wala na ang righteousness niya dito, talagang eternal suffering lamang po ang meron dito. So, sabi po dito, verse 13, kaya Panginoon, humihingi ako ng tulong sa inyo. Tuwing umaga ako'y nananalangin sa inyo. Verse 14. Ngunit bakit nyo ako itinatakwil, Panginoon? Bakit nyo ako pinagtataguan? Kasi nga po kahit anong beg mo sa Panginoon, kahit anong tawag mo sa Kanya, wala ka na pong maririnig sa Panginoon. Diba? Sabi dun sa Rich man and Lazarus nga po, no, nagmamakaawa pa dun si Rich man. Sabi niya kay Abraham, no, na utusan daw si Lazaro na idip daw sa tubig yung kanyang daliri para ilagay dito. Kasi sobrang, alam mo yung gusto mong uminom kasi sobrang init, sobrang hirap na hirap ka doon talagang. Pero sabi ni Abraham, hindi na posible yun. Hindi na mangyayari yun. Tapos yung sinabi pa nga niya doon na yung utusan na lamang daw dun para warningan yung mga pamilya na wala na. Kasi kung talagang dito pa lamang sa lupa, hindi mo na tinanggap yung awa, hindi ka nagkaroon ng takot na dapat magkameron ka, diba? Para sumunod ka sa kanyang salita, maproseso ka ngayon para ikay magbago at hindi mapunta dyan. Kung nasan ka, kung nasan yung mga natotorment na ngayon, na nasa hell. So sabi po dito, no, verse 15, yan, malapit na tayo mga matapos kapatid, hanggang 18 lang to. Mula pa sa pagkabatay, hirap na ang dinanas at nalagay pa sa bingit ng kamatayan, tiniis ko ang mga nakakatakot na ginawa niyo sa akin. Verse 16, ang inyong galit ay humampas sa akin na parang malakas na hangin, halos mamatay ako sa mga nakakatakot na ipinaranas nyo sa akin. Verse 17, sige paliwanag ko na lang po after matapos. Dumating ang mga ito na parang bahang lumamon sa akin. Verse 18, inilayo nyo sa akin ang mga mahal ko sa buhay at mga kaibigan, wala akong naging kasama kundi kadiliman. So ito yung naramdaman po dito nung sumulat yung mga sons of Korah. Talagang parang pinaramdam sa kanila yung hell po talaga, glimpse of hell mga kapatid, na hindi mo aasamin na mapunta dito. Na kahit nga po, no, paulit-ulit ka pong tinotormento ng mga demon, hindi ka po, you can say no po eh. Kasi kailangan mong danasin. Kasi kung hindi, ikaw lang din yung maghihirap. Diba? Ikaw lang din yung maghihirap. So, ang sabi nga po din dyan, na
helpless ka. Wala kang magawa. Helpless ka na, di ba? Sister, Lahat, kung brother? ano yung kasalanan mo, yun din yung ano yun. Yes, yun nga po yung na-share ni Sis Tinay na yung 7 levels of suffering sa hell. Saka dun din sa testimony ni Baxter na kanya ano po yan, sama-sama po sila. Sige po, Sis Tinay. Ma'am Bless, ang feeling ko kasi dito ang pinakamalalang ramdam ko lang talaga na pinakamalalang kasi nabanggit to dun sa isang saint na anong tawag dito? Na torment is para sa mga taong sexual immorality. Isa yan sa pinakamalalang torment kasi talagang may mahabang bakal na mainit na pinapasok sa ari ng bawat tao doon. Pangalawa, false teacher. Dahil sa mali mong turo, maraming tao ang na-deceive. Ngayon, may demon na maliit sa ilalim ng lalamunan mo na tinutusok ng maraming karayom, walang pahinga ang iyong lalamunan. Pangatlo, entertainment people. Ito yung mga kumakantang worldly. Yung mga worldly, katulad na yung mga artista, ganyan, lahat sila, kung paano sila namuhay dito. Katulad sa Pilipinas, kung sila sa Pilipinas ay merong regime, tapos alam mo naman natin na bawal kang mamuhay ng worldly kasi lahat ay may price, lahat ay may presyo, lahat ay may katumbas. So bawal kang maging sikat sa pamamaraan mo. Bawal talaga. Kasi kung makikita naman natin sa Bible, ang laging pinupukaw sa atin ng Panginoon o ng salita ng Diyos, naging way lang nila o anong tawag doon, inutusan lang nila ang mga propeta pero ang focus dito is Diyos. So yan, ang isa na dyan is yan, entertainment at yung mga, yan nga, yung false teacher. Ang ramdam ko talaga kasi ito ay, nabasa ko talaga to, yung sa Book of Diary of isa sa pinakamalalang torment dito Guys, anuhin nyo to, yan yung sexual immorality, mga taong labas sa covenant. Pangalawa, false teacher, mga masasakit na torment. Pangatlo is entertainment people. And yung pang-apat, hindi ko tanda yung pang-apat, yan yung tatlo na malala ang torment talaga sa hell. Pero itong hell kasi itatapon sa lake of fire. So when we say hell, may mas matindi pa po sa hell, which is the lake of fire. So Ma'am Bless, thank you. Amen. So, alam niyo po yung mga ganyan, no? Yung mga nagte-testimony about sa hell. Talagang alam niyo po pagka pinanood niyo po, talagang pare-pareha sila So, may mga nagto-torment po sa kanila doon ng mga demon. 'Di ba yun yung nabanggit ni Sis Tinay na sama-sama po yan dyan sila. Saka yung sa testimony nga po ni Baxter na may iba't ibang parts. Kung kunwari yan yung mga sexual immorality, yung mga murderer, ganyan, sama-sama po yan sila na natotorment. At saka nga po sa huli, 'di ba, itatapon pa po sa lake of fire. Though, hindi po natin kaya doon mga kapatid. Kaya ngayon pa lamang po, bilang po nandito ang awa ng Panginoon, nandito ang kanyang biyaya, tanggapin po natin ng buong puso. 'Di ba? Ibigay ang ating buong buhay sa kanya para kanyang mabago. Holiness po talaga 'to mga kapatid. Without holiness, no one shall see the Lord. Kasi po bibihira po talaga nagpi-preach ng holiness, puro love and grace lang. Na kailangan mong mamuhay ng may kabanalan. Anong ibig sabihin nun? Kailangan lumis ka sa lahat ng 'yan. Yung mga nabanggit kanina, yung lahat ng kinasusuklam ng Panginoon, lahat ng kinagagalit niya, tatalikuran mo, nalilihis ka na diyan. Dito ka na lalakad ng matuwid sa kanya. So yun lamang po mga kapatid, yan po yung end ng hanggang 18 lang siya mga kapatid, konti lang siya. Baka may dadagdag po kayo, brother. Ate Lynn, rin, yung connected din siya dun sa sinabi ni Angelica Zambrano dati. Nakita niya rin yung ibang artist nga na nagsasuffer sa hell. Oo. Ganun din, Ano, yung ibang no? Sino nga testimony, yun? yun din yung napanood ko. Si Angelica ate. Actually, Ay, yung lahat mga talaga ng artist. sinabi, lahat talaga ng sinabi ni Angelica Sobrano noon, ngayon naniniwala talaga ako, maniwala kayo. Amen, Lahat Ate talaga- Lynn. Ay, lahat talaga ng Ate Tin, amen. Lahat talaga ng sinabi niya, maniwala kayo. Kasi hindi ako naniniwala dati, worldly ako Hindi ako naniniwala na may mga bata sa hell. Hindi talaga ako naniniwala, guys. As in, bakit ako maniniwala? Ay sinabi ng Panginoon na mahal niya mga bata, di ba? Ito na pala yun, yung mga batang nakakaunawa pala ng bad and Dito evil. na pala sa generation na. Oo. And then, Ma'am Bless, na-realize Kahit ko dati rin. pa, no?
na-realize ko rin na kung bakit mayroong entertainment, may cartoons, para malaman ng mga bata kung ano yung good and evil. Kaya nga sinasabi ng mga sometimes, 'di ba, makakita kayo ng bata, then tatanungin ng magulang, what is that ano yon? What is that? Is that doing good or doing bad? It is bad. O alam na ng bata, 'di ba? Kaya malalaman natin na grabe, talagang Ma'am-bless, wala akong masabi sa masamang generation 'to. As in, ang mundo ay masama. Yun lang masabi ko. Mahal ng Panginoon ang lahat ng tao. Ang kailangan ng tao ay respeto sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ay masyado ng offended. Yun lang po yun. Mahal niya ang tao. Hindi ka mapapahamak kung nasa kanya ka. Yun lang yun. Hindi ka mapapahamak kung lumalakad ka sa kanya sa bawat araw, hininga, bawat minuto ng hininga mo. Hindi ka mapapahamak. Just stay in the Lord. Every day. Kasi everyday battle to. Pero kung lalabas ka sa will niya, maniwala kayo, hindi kayo hahabulin ng Panginoon kasi masyado na siyang offended. Kasi ang akala ng tao, hinahabol tayo ng Diyos. Pero hindi niya tayo kailangan. Yun lang yun. Awa lang talaga yung ibinibigay ng Panginoon sa lahat sa atin. Ma'am, bless, thank you. Yes, yun. We need Him more than He needs us. Brother Daniel? Ayun po, share ko lang din po pala yung kaninang revelation ni Lord habang binabasa ko yun sa Corinthians. Dito po siya sa part ng 1 Corinthians chapter 3, dito po sa verse 21. Yung bandang dulo na, hindi, verse 32 na po pala. Yung sinabi dito, whether Paul of Apostle or Cephas of the world or life or the present of the and our Christ and Christ is God's. Tapos dito na po may biglang nireveal sa akin. Yung ngayon nga po na dun pinagtanto sa akin ng Panginoon na siya na nagkatawang tao, and yun nga po, siya yung tinatawag natin ngayon na Jesus Christ na bumaba nga po sa lupa na yung Diyos na hindi natin nakikita before. Siya na yung Diyos na yun yung nagkatawang tao ngayon na nangaral sa mga tao noon. And then, doon ko po na-realize lalo na, so, yung sinasabi niyang ama, sarili niya lang din. Sarili niya lang din po yung sinasabi niyang ama. Sa sobrang humble niya po, hindi niya sinasabi na siya yung Diyos. Kumbaga, ang sinasabi niya lagi, I am the son, na son of man lang. Diba? Yun po yung sinasabi niya lagi. Amen. Amen. Ayun po ang sinasabi niya lagi, son of man, son of God. Pero ang totoo, kahit alam niya sa sarili niya siya yung Diyos, hindi niya nire-reveal sa lahat. Kaya yun po, grabe yung kanina. Kaya, habang matagal ako Actually, yan nga yung sinasabi ko, Ma'am Puputol, Bless. Ma'am Bless, yan yung sinasabi ko na tinatanong ko sa isipan ko, ilan ang ano doon? I mean, parang ilan ang uupo doon sa throne? I mean, yun yung sinasabi ko nung nakaraan, nung nakalive tayo. Siya rin yung tatay. Ma'am Bless, yes. Yes po. Siya Ano nga din yan, Sister Tina eh. Sige, mamaya po after nung ano niya sasabihin. Siya rin yun, Ma'am Bless. Totoo yung sinasabi ni Daniel. Actually, siya talaga yan. Siya talaga yan. I mean, yung nagkatawang tao. Kasi nung panahon ni na Adam at Eve, di ba may lumakad nga doon? Di ba may nagsabi doon, he walked on the garden. Di ba may nakalagay doon, he walked? So, ibig sabihin, siya yun. As in, pero siguro yung pag-walk na yun, hindi yun katulad ng flesh pa siguro, or ewan ko kung flesh na ba yun or spirit pa yung nag-walk doon that time. Basta, ito rin yung talagang Spirit po, bumabagabag Ate sa Tin. akin. Basta, ito yung bumabagabag sa akin na, so ibig sabihin, talagang, yung glory na sinasabi talaga, Ma'am Bless, ito lang ang maano ko. Siya yun. Yung nagkatawang, hindi ko ma-explain paano ko ma-explain, pero, siya yun. I mean, ano ito dito? Iisa ang Diyos din po, na Ate nakaupo Tin, sa hindi ko siya trono. ma-explain ng maayos. Hindi ko rin ma-explain na maayos eh. Diba? Ang hirap i-explain. Opo. Iisa ang nakaupo sa Ang trono hirap niya ngayon. po i-explain kasi Si Jesus. yung nireveal niya po sa akin kanina, yun nga po si Jesus Christ. Siya nga po yung Diyos natin nga na hindi natin nakikita noon na nagpakita na doon sa mga tao in New Testament. Tapos yung inano niya nga po sa akin na sa sobrang humble niya nga po, hindi niya nga po pinakalala yung sarili niya as God. Talagang sinasabi son of God lang. Sinasabi niya. 'Di ba?
Kasi nga Kahit po, alam iba niya sa kasi yung sarili niya mindset, siya oo, yung Diyos. guys, iba kasi yung mindset ng tao sa mindset ng Panginoon kasi nga. Ang isip kasi ng tao pag sinabing ganito ay hanggang doon na lang, yung may limit kasi yung mindset ng tao, yung wisdom ng tao may limit kasi. Eh yung wisdom ng Panginoon infinite. So, ganito kasi yan eh. Wala pong nakaupong trono ngayon sa Great White Throne kundi si Jesus. Maniwala kayo. Amen. He will judge all the people. Dead and alive, He will judge. So, ito talaga yun guys. He is the living God. Maniwala kayo. Talagang yung glory ng Panginoon ngayon, yun yung nagsisilbing kabanalan niya. At yun yung magsisilbing liwanag ng lahat ng tao sa mga matutubos. So mga kapatid, talagang I am excited to see Him very much. I am very, very excited. Thank you po, thank you. Amen. Excited na talaga mga kapatid. At saka yan nga, yun yung sinasabi ni Brother Daniel Sistinay. Na, Thank you po, Ate Lynn. yes, yung sinabi niya na I am who I am. I am. Di ba Diyos yan? Hindi mo yan pwedeng i-box na ganyan siya, ganito lang siya. Hindi. He can be whoever. Wait lang, ang daming Kung revelation. kailangan mo as ama, as anak, as banal na espiritu, siya yan. Yes. Kita Amen, mo, Ate Lynn. guys, Ate oo, Lynn. totoo to. sorry na masyadong madaldal na. Yung sinabi niya kay Moises na tinanong sa kanya, paano pag hindi sila naniwala? Di ba may nagtanong si Moises ng ganun? Kasi nga, pinadadala si Moises sa Egyptia nung panahon na yon. Kaya tinanong siya, paano pag hindi naniwala si Pero? Ano ang sabi anong sabi ng Panginoon? Tell them, I am who I am. Ibig sabihin, and yun guys pag sinabing I am who I am, and yun, end of convo yun, wala nang kasunod yan na pangalan, wala nang kasunod yan na ganito, wala na po, kasi pag sinabing I am who I am, ended po yun. Ended yun. Ngayon may sinabi rin si Jesus Christ, hindi ko tanda kung saan yun, so kung sa Matthew ba, na, alam mo yun, Rabbi, may nagtanong sa kanya na, why you so good? Di ba sinabi doon, no one is good. Kasi bakit sinabi niyang no one is good? Jesus Christ is good the way He live here. But hindi nga niya inangat yung sarili niya. Ang laging niya ng punto is yung Diyos na hindi nakikita. Kasi siya yun. Amen. Nagkatawang tao lang siya. Kaya nga ang focus pa rin natin is, kita mo, ang laging sulat sa prologue. Sa 1 Timothy, 1 Thessalonians, 1 Corinthians, 2 Corinthians, ang laging sabi doon, grace and peace to you comes from the Father and our Lord Jesus Christ. Laging merong Father, laging nandyan ang Diyos, laging ang una ay ang Panginoon. Diba? Kaya laging ang Panginoon, no one is good, laging good. Father. Ngayon, bakit ang tao ay nakafocus sa tao? Kasi nga po, idolatry ng malala. Laging God, hindi tao. Diba? Kaya guys, this is so real deception talaga. Purihin ang Panginoon Hala, kasi Ate tayo ay Lynn, yung makakatakas. sinabi mo yung dyan sa Father and yung kay Lord Jesus Christ, wala, nalinaw na sa akin ngayon. Praise God. Amen. Sabi niya, di ba? Diba? I and the Father are one. Yes. At saka sinabi rin sa atin, the one who do the will of God is my diba? Tapos sinabi doon, and you will be know, sa John chapter 14 ata yun, sabi doon, and you will be know, I, the Father, is one, and you and me are one. One. So Yes. tayo, dahil tayo ay lumalakad sa way ng Panginoon, iisa tayo. Why? Iisang magiging banal na katulad ng Panginoon. Banal. Iisa talaga. Kaya sinabi ni Jesus, I and the Father are one, and the Father and me is one, and you and the Father and me are one. We are only one. Amen. Amen. Period. And praise God. Praise God, di ba mga kapatid? Kaya binigay ng iisang spirit, which is siya yun. Amen. Amen. Nang dahil dyan, na tayo mga kapatid. Wala na ba kayo dadagdag mga kapatid? Sabihin po ako. Ay, sige po, Brother Anthony, go Ano po. ko, may naano lang ako kasi 'di ba? Nagtataka lang ako, pag ba yung tao pag halimbawa gumagawa ng mabuti at walang kasalanan, di naninirang tao, hindi nagkakamit ng sexual immorality. Death siya, Anthony, death. Kasi walang maliligtas kundi sa pananampalataya. Ah,
So, sige Yes. po. Basura yung mga ginagawa natin sa Panginoon Diyos. Kasi Meron- sinabi na ni Jesus, no one is good, only the Father. Kasi ang tingin ng atheist or agnostic sa kanilang sarili is good. So, kaya sinabihan silang no one is good. Kasi nga, sinabi na rin sa 1 Peter chapter 4, kung mahirap maligtas ang mga taong mabuti, paano pa yung mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos at galit sa kalooban ng Diyos? So, ibig sabihin, kung may mga taong ang tingin natin ay mabuti, pero wala sila sa will ng Panginoon, that is death. Kahit pa po sila ay walang sin or wala ganito ganyan, death. Kasi pamula nung si Adam at si Eve ay nagkasala, ang lahat ng tao ay makasalanan. So only the faith through the word of Christ, pakikinig ng pakikinig, the more mong naririnig ang kalooban, kagustuhan ng Diyos, doon magsisimula ang pananampalataya. Ma'am, thank you po. Amen, Brother Anthony. Miss Lynn. Sis Ivy? Di ba may baka connected lang to. Kasi di ba yung sa ibang verses at tsaka gospel na binabasa mo, di ba sinabi doon na hindi ka pwedeng yung parang priority, yung parang special treatment, yung ganyan, di ba? Tapos, di ba yung free will natin kasi parang connected para sa akin, parang connected siya kasi kung 'di ba bawal tayo mag-priority kung alam nila na si God is God o yung si Jesus is the God, 'di ba parang special treatment na yung gagawin ng mga tao, tapos wala na yung free will, parang connected siya talaga kung si Jesus Christ is the God, tapos alam ng mga tao na siya yun, 'di ba may special treatment na, 'di ba bawal yung parang if mayaman, may special treatment ka. So, si Jesus Christ is pinaka-lowest na nagkatawang tao. Tapos, parang, if you free will ka magpalo kay Jesus, dun ka masisave. Parang, ganun yung pumasok sa isip ko ngayon kasi, she is the I am who I am. So, kung parang connected talaga yung mga verses na narinig ko, di ba? Parang bawal mag-special treatment, tapos yung free will mo, parang yun yung pumasok dito sa parang Oo nga, sis. Oo, Ay, sige po, ma'am, sis Tinay. Ma'am Bless, tama yung sinabi ni Ma'am Ivy, parang hindi niya maano lang. Ito kasi yan, ma-elaborate. Ganito kasi yan, walang masama sa pagmamahal sa kapwa. Pero wag mo silang magiging idolo. Yung magiging idolo kasi, doon ka na nakabase kung paano sila magbasa ng salita ng Diyos. Hindi guys, kasi ang priority natin is yung binabasa, hindi yung nagbabasa. 'Di ba? 'Di ba sinabi yan sa Roman chapter saan ba 'yon? 10, 'di ba? Ang priority natin ay yung binabasa, hindi yung nagbabasa. Kasi pinadala lang yan. Pero yung respeto pa rin natin doon sa mga taong pinadala ng Diyos is totally pagmamahal pa rin. Kasi the end of the day, lahat naman kasi tayo guys sa hatulan, pero yung pagmamahal natin at respeto sa kapwa, number 1 pa rin yan. Next yan sa pagmamahal natin sa Panginoon, kasi hindi natin mamahalin ng lubusan yung Panginoon kung hindi natin kayang mahalin yung kapwa natin. So the end of the day, it is God, the Lord Jesus Christ, our Savior, and then love your neighbor as what you love yourself. Talagang respeto talaga. As in talaga tong martyrdom talaga siya. Amen. Saka dagdag ko lang sis Ivy, 'di ba yung nagigets ko yung sinabi mo na kung kumbaga parang VIP, 'di ba? Parang VVIP kapag ano nila, 'di ba hindi nga nila matanggap. Kahit nga hindi nila matanggap ang Panginoong Hesukristo noon kasi ang Panginoong Hesukristo pinagpakumbaba niya yung sarili niya. 'Di ba? Na kahit siya ay Diyos, 'di ba? In the form of a servant, a human, 'di ba, brothers and sisters? So yun yung nagigets ko yung sinasabi ni Sis Ivy na kahit nga ganoon ay talagang wala pa ring tumanggap sa Panginoon kasi nga ang expected ng mga tao noon, ng mga Hudyo noon, ang hari, 'di ba? Physical na hari, yung yung Messiah, 'di ba? So doon pa lang hindi na sila naniwala, 'di ba? Paano pa i-reveal ng Panginoon ng ang sa kanila ang lahat? Sa atin na reveal. Sa atin na nagsik ng kaharian, 'di ba? Yes, Ma'am Ivy, Yes, po. ay bali siguro for me 95% ng mga naniniwala sa pangalan ng Panginoon. Labas pa dito yung mga naniniwalang, labas pa dito yung INC labas pa dito yung ibang, lahat ng nagsasabing Jesus is God, 90% na yan, 95% hindi talaga ligtas. I mean, kasi wala sila sa will ng Diyos. Naniniwala sila sa pangalan, pero hindi sa will ng Panginoon. So, 95% to 98% ramdam ko talaga is hindi talaga ligtas. Ang naliligtas dito, yung sinabi ng Panginoon na marami yung tinawag, pero kakaunti yung mapipili. Bakit? Kasi nga makipot yung daan. Okay? Dahil makipot yung daan, kakaunti yung nakahanap.
So praise the Lord. Why? Nahanap natin mga kapatid. Amen. Sa tayo Nahanap natin. yun. Okay, so tayo yung isa doon sa pinakamahalagang believer ng Panginoon sa lahat ng believer. Ate Okay? Tina, yun yung sinasabi po na ano, di ba? Yung 94.3% lang, percent yung itatapon sa Lake of Fire. Ano yun ha, guys, naniniwala yun sa pangalan ng Panginoon pero wala sa will ng Diyos. Paano pa yung mga naniniwala sa unknown God? Ano yung unknown God? Hindi si Jesus. I mean, naniniwala sila sa Diyos pero hindi si Jesus. Katulad na nga dyan ng mga Scientology, Buddhist, INC, basta walang pangalang Heso Kristo. Yan na dyan, papasok na dyan ang Buddhist, ang Hinduism, Scientology, humanism. So, dyan na papasok yung mga Diyos ng universe. So, bukod pa yon sa naniniwala. So, kung yun ay 95, 3% naman doon sa mga unknown God. Ito nga yung mga Hinduism, INC, or what, ganyan. So, dito papasok yung 98%. Feeling ko. So, 2%. Ramdam ko, mga 2% lang talaga na believer right now ang ligtas. Kasi sila yung nasa kalooban ng Panginoon. So, ilan yung 2% sa buong mundo? So, marami din. Kahit papano, may maliligtas pa rin. Maraming salamat po. Amen. So tayo po ay mga kapatid. Tayo po ay may mag-closing prayer na mga kapatid. Yes po, Brother John. Si Kristo at ang Ama ay isa. Amen. So tayo po ay manalangin na mga kapatid. Tayo po ay yumuko at pumikit. Before po tayo maghiwa-hiwalay para sa gabing ito. Let's start to pray na po. Panginoong Diyos po namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, dahil isa na naman pong gabi na naging successful na naihayag ang inyong kingdom gospel at ang dami po naming mga natutunan po sa inyo, sa inyong salita, Panginoon, sa mga revelations niyo po sa aking mga kapatid, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat po sa pang-araw-araw na kami po ay ginagabayan nyo, pinoprotektahan nyo, yung nag-uumapaw na pagmamahal, biyaya, yung lahat-lahat po ng pinagkakalubat na gagawa niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Kulang po talaga ang mga salita, Panginoon, upang ipahayag namin kung gaano po kami nagpapasalamat sa inyo. Muli, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ay naiataas ang inyong pangalan, aming Panginoong Hesukristo. Wala pong ibang naitaas dito sa live na ito. Sa bawat gawain namin sa pang-araw-araw ay tanging kayo lamang, Panginoong Hesukristo. Wala kaming karunungan, wala kaming kakayahan. Lahat po ng ito ay sa inyo, Panginoon. Wala po kaming ambag dito, Panginoon. At sa pang-araw-araw, kami po ay nagpapatataga, nagpapalakasan, at tulad po ng 5 wise virgin, Lord, na kami po ay nag-iipon ng mga reserbang oil sa aming mga katawan, sa aming mga puso, nag-uumapaw ang fire po namin ng aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, upang sa inyong pagbabalik kami ay prepared, kami ay handa, maiharap sa inyo as holy, blameless, and righteous, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo pa rin pong kaawaan ang mundong ito. Lalong-lalo na po yung mga tao na matigas pa rin sa inyong salita, wala sa inyong kalooban, yung ayaw sumunod sa inyong mga salita, Panginoon, yung hindi po nire-respeto, walang takot po sa inyong salita, walang pagsunod, Panginoon, kaawaan niyo po sila. Pagkat hindi po nila alam ang kanilang mga ginagawa at hindi po nila tunay na nalalaman kung gaano kahirap sa impyerno at kung gaano kahirap sa lake of fire. Panginoon, nawakawan niyo din po ang aming mga pamilya na nagagamit din po ng mga kaaway upang kami i-persecute, iusigin, Panginoon. Ngunit, alam po namin, Panginoon, sa pananampalataya namin sa inyo, ay kayo na po ang bahala sa kanila, naway sila din po ay maligtas niyo, Panginoon. Mahipo ang kanilang mga puso, palambutin ang kanilang mga puso patungo sa inyo, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, sa mga nanguusig sa amin, Panginoon, ay awa po nawa, Panginoon, kaawaan niyo po sila. At tanging pagmamahal po ang ipapakita namin sa kanila. Wala po kaming nararamdaman na kahit anuman po na itinatago sa aming puso sa kanila, katulad na lamang po ng galit o ano paman, yun sila po ay talagang kaawaan niyo, Panginoon. At nawa po mahipo niyo rin po ang puso nila at sila po ay inyong mapatawad sa kanilang mga pagkakasala. Panginoon, di ko na po hahabaan ng panalangin na ito ngayon sa aming mga pagtulog. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming isipan at nawa lahat ng mga narinig nila
nila na inyong salita, Panginoon, ay maisap-isip, maisapuso at maisabuhay po nila ang lahat ng narinig nila na inyong salita, Panginoon. Lahat po ng pinakamataas na papurit, pagpupugay at pasasalamat kasama ng lahat ng panalangin ng aking mga kapatid ay tinataas ko lamang sa inyo, aming Panginoong Hesukristo. Sa inyo po lahat ang kabanalan, kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian ngayon at magpakailanman, Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray, one God, Amen. Amen. Maraming salamat mga kapatid. See you po. Thank you, Sister Lynn, Sister Salam Christine. everyone.